Nilikha ng batang ito ang pinakamakapangyarihang sandata sa kontinente. Lahat ng iyon sa edad na 14 na taon lamang. Sa mundong ito, sinumang kumalaban sa imperyo ay walang awang tinutugis. Si Bill ay isang panday. Bata pa lamang siya nang ipakilala siya ng kanyang pinsan sa bayani. Mukhang mabuting tao ang lalaking iyon, kaya ibinigay ni Bill ang kanyang espada. Pero wala siyang ideya sa kung anong mangyayari pagkatapos noon. Bago sila umalis, sinubukan niyang magbigay ng singsing sa kanyang pinsan. Tumanggi siya, sinabing tatanggapin lamang niya ito kapag natalo na nila ang hari ng mga demonyo. At sa gayon, nagsimula na sa kanilang paglalakbay ang grupo ng bayani. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Bill gaya ng dati. Pagkalipas ng ilang araw, lumitaw ang mga sundalo. Nagpoprotesta ang mga manggagawa para sa mas magandang kondisyon. Sa gitna ng mga tao, natagpuan ni Bill ang kanyang tiyuhin, pero huli na ang lahat. Inanunsyo ng kapitan ng mga kabalyero na dapat tugisin ang lahat. At sa gayon, isa-isa silang lahat ay tinuhog. Isang bata lamang si Bill na pinapanood ang lahat ng ito gamit ang sarili niyang mga mata. Lumitaw ang kanyang tiyuhin, sinasabihan siyang tumakbo. Hinahabol pa rin sila ng mga kabalyero sa mga eskinita. Isa-isang bumagsak ang mga kalalakihan. Pero matalino si Bill. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagpapanday. Mayroon siyang pambihirang mata para sa mga istruktura at arkitektura, kaya pinukpok niya ang kanyang martilyo sa isang kritikal na punto. Nang dumaan ang mga kabalyero, gumuho ang gusali sa kanila. Pagkatapos makatakas, naging praning si Bill. Hindi niya maintindihan kung paano humantong ang lahat sa ganito. Hindi niya alam na mas lalala pa ang mga bagay. Matatanggap niya ang kanyang tiyuhin sa isang kabaong at ang kanyang pinsan, na hindi makapagsalita, at doon nagsimula ang paghihiganti ni Bill, ang panday. Pero bago yon, pagkatapos ng pagtakas, dahil nakatira sila sa isang liblib na lugar, ligtas sila. Puno ng mga tanong, hiniling ng ating bida na malaman kung ano ang nangyayari sa protesta, at bakit naging marahas ang mga bagay. Wala ring kumpletong detalye ang kanyang tiyuhin, pero sumang-ayon siyang hindi normal ang reaksyon. Dahan-dahan, unti-unting bumababa ang pagtingin ng imperyo sa mga karaniwang tao. Dahil sa desperasyon, nakiusap si Bill sa kanyang tiyuhin na huwag nang magprotesta muli, ngunit hindi pumayag ang matanda. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy sa paglaban, pero hindi maintindihan ng ating bida ang lohikang ito. Masyadong mabigat itong pasanin para sa kanila. Ito ang lalong nagpawala ng pag-asa sa ating bida. Nawala na ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, at nawalan na rin siya ng komunikasyon kay Sipia. Tunay ngang lalo pang naghihirap ang mga karaniwang tao. Kaya naman nagsikap sila ng husto para mapanatili ang pandayan. Pero mahirap ang buhay para sa lahat, at ayaw niyang mawala ang natitira niyang pamilya. Humingi ng paumanhin ang tiyuhin ng ating bida, nangakong gagawin niya ang lahat para hindi ito mag-alala. Sinabi niya sa kanyang ibang mga kasamahan na aalis na siya sa kilusang protesta. Kinabukasan, tulog pa rin ang parehong mga nagprotesta. Kasama nila ang ating bida, pero gising na siya. Ang unang nakita niya ay ang kanyang tiyuhin, na mahimbing pa ring natutulog. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na sumuko na ito sa mga protesta. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam, nagsimulang maniwala si Bill na babalik na sa normal ang buhay hanggang sa biglang sinira ang pinto. Pumasok ang mga armadong lalaki, handang harapin ang lahat ng nasa loob. Inaakusahan silang lahat ng pagtataksil. Ngayong nakapusas na, sinubukan ni Bill na intindihin kung paano ito nangyari. Mayroong mali. Kung alam nila ang kanilang lokasyon, sana ay inatake na nila sila noong gabi. Liblib ang lugar. Imposibleng natagpuan sila ng hindi sinasadya. Sa sandaling iyon, nakarinig si Bill ng isang desperadong sigaw. Ang isa pang manggagawa sa pandayan ay isang impormante, pero hindi niya inakalang arestuhin din ang kanyang amo. Ngayon ay naintindihan na ng ating bida. Pinagtaksilan sila. Napuno siya ng malamig na galit. Tinanong ni Bill kung bakit sila ay pinagkanulo ng kanyang katrabaho ng ganoon. Inihayag ng bata na nangako ang mga sundalo na hindi arestuhin ang kanyang amo. Tinawag pa niyang walang kwenta ang kanyang amo dahil hindi nababayaran ng pandayan ang sarili nitong mga gastusin at ang ginagawa lang ng matanda ay uminom buong araw. Inireport ng bata ang mga nagprotesta para makuha ang gantimpala. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang ibenta ang pandayan. Ngayon ay humihingi siya ng tawad sa nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ang ating bida sa harap ng pinuno ng lupain. Matagal na panahon na mula noong huli niyang nakita ang bayani. Sinabihan ng rehente ang bata na huwag matakot, tinawag siyang isang dating kasama. Sinabi ni Oliver sa ating bida na maging komportable. Narinig daw niya na sumali ang ating bida sa mga protesta sa lungsod. Sinabi ni Bill na hindi iyon totoo at isa siyang malaking tagahanga ng mga gawa ng bayani. Ngumiti si Oliver. Luma ng titulo ang pagiging bayani. Matagal nang walang tumatawag sa kanya niyan. Sinabi niyang tinanggap niya ang kwento ng ating bida dahil may isang mamamayan na nagpatotoo para sa kanya. Nakahinga ng maluwag ang ating bida na inakalang ang taksil ang gumawa noon. Dahil alam niyang may utang silang buwis, binayaran ni Oliver ang lahat ng kanilang utang gamit ang sarili niyang pera. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko para sa taong tumulong magligtas sa sangkatauhan, anya, na ikinahiya ng ating bida.
Nagsimulang magbulungan ang ilang maharlika, nagtataka kung sino ang lalaking ito na nakatayo sa harap ng rehente. Sa lupaing ito, mayroong 3 dakilang maestro, ang Cyclops ng Demonlands, si Vulcanus, ang maestro ng pandayan ng kaharian ng Avaline, at si Midas, ang ginintuang mga kamay ng imperyo. Ang pinakadakila sa kanilang lahat ay si Golden Hands, ang siyang gumawa ng espada ng bayani, at ang taong iyon ay ang ating bida. Pero ang maharlikang nagtanong ay tila hindi naniwala dahil maraming manggagawa ang umaangkin sa titulong iyon. Ang totoo ay napakamapagkumbaba ng ating bida. Tanging ang mga nasa tamang lupon lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. May tanong ngayon ang ating bida sa rehente, at handa namang sumagot ang rehente. Nais malaman ni Bill kung ano ang nangyari kay Sepia dahil nawalan na siya ng komunikasyon sa kanya. Sinabi ni Oliver na nasa isang misyon siya at malapit nang bumalik. Kapag nangyari iyon, ipapadala niya ito sa pandayan ng ating bida. Labis na nagpapasalamat si Bill sa pangakong ito. May huling hiling pa ang ating bida. Gusto niyang malaman kung maaari na ring umuwi ang kanyang tiyuhin. Bilang tugon, nagbabala ang rehente na baka huli na ang lahat. Ito'y labis na ikinatakot ng ating bida, na naging dahilan ng walang tigil na pagtawa ni Oliver dahil biro lang pala ito. Napagtanto ni Bill na kakaiba talaga ang pagpapatawa ng mga maharlika. May masamang balita si Oliver at gusto niyang pagaanin ang dating nito sa pamamagitan ng mga biro, pero isa itong pagkakamali. Hindi inosente ang tiyuhin ng ating bida. Kahit na, titignan niya kung ano ang maaaring gawin sa sitwasyon. Gumaan ang loob sa mga salitang ito, muling nagpasalamat si Bill sa bayani, nakikita sa kanya ang isang nagniningning na liwanag. Pagbalik sa kanyang bayan, nagpatuloy sa pagtatrabaho ang ating bida. Sa pandayan, may kaunting pera at isang sulat ng paghingi ng tawad mula sa taksil. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Bill, puno ng sigasig, naniniwalang magiging maayos ang lahat. Kaya nagpasya siyang gumawa ng isang kagamitan para kay Sepia para sa pagbisita nito sa kanya. Ngunit maraming araw na ang lumipas hanggang sa may kumatok sa pinto ng kanyang pandayan. Mga sugo sila mula sa imperyo na hinahanap ang ating bida. Balisang lumabas si Bill para tingnan kung ano ang nangyayari. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito kung kailan makakasama niyang muli ang kanyang tiyuhin at mahal na kaibigan, tiyak na sabik na silang makabalik dito. Ngunit ang natagpuan niya sa labas ay nakakakilabot. Hindi na mukhang si Sepia ang dati niyang kakilala. Walang mga binti, nakaupo siya sa isang kabaong. Sa araw na iyon tuluyang gumuho ang mundo ng ating bida. Lubos na nagulat, tinanong ng ating bida si Sepia kung ano ang nangyari sa kanyang mga binti. Hindi man lang makasagot ang dalaga. Bumagsak siya sa lupa. Hindi matanggap ni Bill ang katotohanan ito. Pakiramdam niya ay isa itong bangungot. Ang mas malala pa, nasa loob ng kabaong na iyon ang kanyang tiyuhin. Matapos makita ang bangkay gamit ang sariling mga mata, lalong nawala ng pag-asa ang ating bida. Sumigaw siya sa sobrang galit. Nagtatanong kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Ang pinakagusto niya ngayon ay bumalik sa normal ang lahat. Ngunit ang sakit na kanyang naramdaman ay parang pinupunit ang sarili niyang laman. Sinabi ni Oliver na nagpunta si Sepia sa isang misyon. Mas lalo lang nitong ikinagalit ng ating bida dahil nangako rin sa kanya ang rehente tungkol sa kanyang tiyuhin. Ngayon, mayroon ng tunay na kinamumuhian ng ating bida. Noong araw na yon, nang makilala niya ang rehente, nakatanggap siya ng regalo para ipakita na panauhin niya ito. Isa itong gintong card na ginagarantiyahan siyang makapasok sa mga lupain iyon. Ngunit kung hindi kailangan, maaari itong ibenta dahil malaki ang halaga nito. Lubos na ikinarangal ito ni Bill, at umasa siyang balang araw ay masusuklian niya ang kabaitang iyon. Ngayon, ginagamit ng ating bida ang mismong card na iyon para bumalik sa mga lupain iyon. Sinabi niyang naparito siya para ayusin ang espada ng rehente, ngunit may ibang katotohanang itinatago ang mga kamay ng ating bida. Iniisip niya kung paano niya matatalo ang bayani. Ang posibilidad na mangyari iyon ay halos zero. Malamang pagpuputol-putulin ang katawan ng ating bida. Maaaring hindi niya man lang mamalayan na nahiwa na siya, at ang talento ng ating bida ay sa paggawa ng armas, hindi sa paggamit nito, at ang kanyang obra maestra ay nasa kamay ng walang hiyang iyon. Matagal itong pinag-isipan ni Bill, at ang sagot ay nakakagulat na simple lang. Isang bagay na tanging isang taong may kasanayan niya lang ang makakagawa, ang pag-ayos. Isang bagay na kailangan ng bawat sandata. Siguradong gagawin ito ng isang tao sa kanyang propesyon balang araw. Habang inaayos niya ang espada ng bayani, ang bayani mismo ay nananatiling walang kalaban-laban. Ganoon mababawi ng ating bida ang kanyang obra maestra. Sa harap niya ay isang lalaking walang armas, at sa mga kamay ng ating bida, ang pinakamakapangyarihang espadang nagawa kailanman. Nag-iisip si Bill ng mga paraan para tapusin ang buhay ng lalaking ito, kung gagamitin ba ang espada o ang martilyo. Habang abala sa mga iniisip na ito, narinig niya si Oliver na nagsabing hindi niya kailanman ginustong maging bayani. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit nagsimulang maglabas ng sama ng loob si Oliver ngayon. Sinabi ng rehente na may hangganan ang mga bagay na maililigtas, at sa huli ay naging mas makatotohanan siya tungkol dito. Tunay ngang iniligtas niya ang mundo sa pagtalo sa hari ng demonyo, ngunit mag-iba sana ang lahat kung hindi kailanman nakapasok ang mga kaaway sa lupain iyon.
Habang patuloy siyang naglalabas ng sama ng loob, dahan-dahang lumapit si Bill dala ang espada. Ang konklusyon sa mga iniisip ng rehente ay simple lang. Kailangan lang niyang magkaroon ng isang bansa na napakalakas kaya't hindi na nanaisin ng mga kaaway na atakihin ito. Kung iyon ang naging simula, hindi sana nagkaroon ng anumang digmaan. Matapos talunin ang hari ng demonyo, maraming beses itong inisip ni Oliver. Nais niyang iwasan ang isa pang trahedya. Ang sagot doon ay mas simple pa. Kailangan niyang pamunuan ang bansa. Tinanggal niya ang mga tiwaling maharlika at ang mapagbigay na pamilya ng hari na nagdala sa bansa sa isang ginintuang panahon. Ang layunin niya ay gawing walang katulad ang imperyo, kaya dinala niya rito ang ating bida. Ngunit ayaw makisali rito ng ating bida. Sinubukan niyang atakihin ang bayani, handang tapusin ang buhay nito sa isang bigwasan. Itinaas lang ang isang daliri, nang hinayang si Oliver na nangyayari ito. Isang mahiwagang palaso ang tumusok sa balikat ng ating bida. Sapat na yon para mabitawan niya ang espada. Dahil sa ingay, pumasok sa bulwagan ang mga tropa ng imperyo. Sinabi ni Oliver sa kanyang mga tauhan na hindi ito malubha. Kahit na, pinigil at inaresto ang ating bida. Lubos na nagagalit, tinanong ni Bill kung paano nalaman ng rehente na atakehin siya. Sinabi ni Oliver na tinalo niya ang hari ng demonyo. Mararamdaman niya pa rin ang pagnanasang pumatay na yon. Ang tunay na tanong ay, bakit hindi siya kumilos kaagad? Nagtaka rito ang ating bida. Sinabi ni Oliver na wala pa siyang ginagawa dahil may potensyal ang binata at gusto niya itong maging isa sa kanyang mga kakampi. Sa isang saglit, pinag-isipan ng ating bida ang alok na ito. Halos hindi siya makapaniwalang totoo ito, ngunit para makumbinsi, may isa pa siyang tanong. Sa harap ng kontra-alok na ito, naging napaka-interesado ng rehente. Gustong malaman ni Bill kung bakit nagkaganoon si Sepia. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, sinabi ni Oliver na napakagaling niya, ngunit nawalan siya ng mga binti sa huling laban. At kahit pagkatapos noon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay nagtagumpay ang kanilang grupo, na nagdala ng kapayapaan sa buong mundo. Ngunit panandalian lang ang kapayapaan. Nagsimulang magdigmaan ang mga tao sa isa't isa. Kinailangang muling lumahok ng mga bayani sa digmaan. Si Sepia lang ang hindi makatulong. Dahil sa malinaw na mga kadahilanan, naramdaman ang kalungkutan ng pagiging naiwan. Sa sobrang desperasyon, sinubukan niyang humanap ng solusyon sa isang lugar na hindi dapat makita ng sinuman. At muli, nagawa niyang bumalik sa larangan ng digmaan. Ngunit nakita ng ating bida ang mga masamang epekto ng paggamit ng itim na mahika. Tinanong naman ni Bill kung bakit ayaw siyang tulungan ng bayani. Magkasama sila, ngunit hinayaan niya itong lalong lumubog. Hinayaan niyang pasanin ang lahat ng sakit ng mag-isa. Siya ang tagapagtanggol ng lupain ito. May kapangyarihan at impluensya siya. Maaari sana siyang tumulong sa lahat ng ito. Naaalala pa rin ng ating bida ang mga araw na matagal nang lumipas. Hindi ito tinitingnan ni Oliver bilang personal na responsibilidad. Idinagdag niya na wala sa posisyon ang ating bida para sermunan siya. Dahil kung nag-aalala siya ng husto para kay Sepia, dapat sumama rin siya sa digmaan. Ngunit pinili niyang magtago sa likod ng espadang kanyang ginawa. At ngayon, kinakausap niya tungkol sa responsibilidad ang rehente ng lupain ito, isang bagay na duwag lang ang gagawa. Hindi na apektuhan si Bill sa mga salitang ito, sinasabing si Oliver ay isang mahinang tao lang na tumatakas sa responsibilidad. Lubos na nagalit, hindi nagustuhan ng rehente na mainisulto sa pagkakataong ito. Sa isang galaw lang ng kanyang kamay, sapat na yon para mapunit ang isa sa mga braso ng ating bida. Pagkatapos noon, tinawag niya itong walang silbi. Pero dahil sa pagkilala sa kanyang naitulong sa pagtatapos ng digmaan, ipinangako niyang hindi kukunin ang kanyang buhay. Hinayaan ng ating bida na magdusa sa natitirang mga araw niya dahil sa responsibilidad na isinumbat sa kanya. Iniwan ni Oliver ang ating bida na may malubhang sugat. Makalipas ang ilang araw, may dumating sa bahay ng ating bida. Na may malungkot na itsura, binuksan ni Bill ang pinto. Sa kabilang banda ay si Sarah, isang dating miyembro ng grupo ng bayani. Sa maikling panahon, nalaman niya ang lahat ng nangyari. Binanggit niya na dahil sa mga pagsisikap ni Oliver, umuunlad ng mabuti ang bansa, isang komento na kinamuhian ng ating bida. Humihingi siya ng paumanhin para doon, ngunit nang makita ang kalagayan ng binata, napagtanto niyang wala na itong magagawa pa. Kahit ang maliliit na pagkukumpuni ay hindi na niya kaya, na ikinalungkot ni Sarah dahil mayroon siyang ibang bersyon ng nangyari kay Sepia, at nakuha nito ang atensyon ng ating bida. Para sabihin ang kwentong ito, gusto ni Sarah ng bagong punyal. Sisingilin lamang ng ating bida ang mga materyales at ang bersyon ng kwento na kanyang sasabihin. Sa tulong ng isang prosthesis, nagsimulang magtrabaho muli ang ating bida. Sigurado siyang may itinatagong katotohanan si Oliver. Ayon kay Sarah, higit pa sa kayang iwasan ni Sepia ang ataking iyon sa kanyang mga binti dahil siya ang pangalawang pinakamabilis sa grupo. Tungkol naman sa kalaban, ang tunay na lakas nito ay nasa purong puwersa. Ang katotohanang nawala ang parehong binti niya ay hindi gaanong makatuwiran. Hindi nabigo si Sepia na umiwas. Sa katunayan, pinili niyang hindi umiwas para protektahan ang bayani. Ang dahilan kung bakit siya bumalik sa larangan ng digmaan ay napaka-espesipiko rin. Ang bayani mismo ang humiling nito.
Gusto ni Oliver na manalo sa digmaan, ngunit hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Noong una, tinanggihan ni Sepia ang kanyang hiling dahil wala na siyang parehong binti. Gayunpaman, may solusyon na ang bayani sa problemang ito, isang sinaunang grimoire na natagpuan nila sa lupain ng demonyong hari na maaaring gawing mas malakas pa si Sepia. Halatang nag-aalangan ang dalaga dahil alam niyang ito ay itim na mahika, isang kapangyarihan na hindi dapat gamitin ng mga tao. Dahil sa kanyang pagtanggi, nagalit si Oliver. Sinabi niya na ang mahalaga ngayon ay magkakampi sila, at tinatanggihan niya ang kanyang hiling. Pinilit niya ito para sa isang sagot, ipinapahiwatig na higit pa sila sa magkasama lang. Nagdulot ito ng matinding pressure sa kanya. At sa isang saglit, pinagsisihan ni Oliver ang kanyang sinabi. Nagsimula siyang lumayo sa kanya, hinihiling na kalimutan na niya ang kanilang pinag-usapan. Ngunit bago siya makaalis, hiniling ni Sepia na maghintay pa siya ng kaunti. Dahil nagpasya siyang tulungan siya, nagtagumpay na naman ang mga plano ng masamang bayani. Pinanood ni Sarah ang buong pag-uusap na ito habang nagtatago sa dilim. Ang natitira kay Sepia ngayon ay pinaglalaruan ang singsing na ginawa ng ating bida. Nabitawan niya ang gamit sa sahig at gumulong ito sa paanan ng ating bida. Nang makita ito, hiniling niyang tingnan ang kamay ng kanyang kaibigan para ibigay muli sa kanya ang singsing. Dahil kung nasa daliri niya ito, walang paraan para mawala ito. Pero habang sinusubukan niyang gawin ito, nahulog na naman ang singsing sa sahig. Nagtaka si Bill dito, hindi maintindihan kung bakit hindi magkasya ang singsing gayong pasadya ito para sa kanyang kaibigan. Sa muling pagsubok na isuot ito, nahulog na naman ang singsing sa sahig. Tila binabagabag nito ang isipan ng ating bida. Nagsimula siyang makaramdam ng higit na kalungkutan, lumulubog sa sarili niyang pighati. Matapos mawala ang kanyang tiyuhin at kaibigan mula pagkabata, walang ideya ang ating bida kung kailan nagsimulang magkamali ang lahat. Siguro ay noong nagtaksil ang apprentice na yon o nang umalis si Sepia para sa digmaan. Maaari rin itong nagsimula sa espada ng bayani o bago pa man yon. Nagsimula ang pagdurusa ng malaman ng ating bida na nakakasagabal lang siya at ipinakita sa kanya ng buhay na wala siyang kapangyarihan sa kahit ano. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, may isang kamay na humaplos sa kanyang ulo. Si Sepia, sa kabila ng lahat ng epekto, ay nakangiti pa rin at tinatrato niya ang binata ng may malaking pagmamahal. Naintindihan ni Bill na kahit sa kalagayan niya, sinusubukan siyang aliwin ng kanyang kaibigan. Lalo lang nitong pinalalim ang kanyang pagsisisi dahil naniniwala si Bill na wala siyang nagawa para sa kanya. Muling hinawakan ang kanyang martilyo, nangako ang ating bida. At kahit anong mangyari mula ngayon, hindi siya lilihis sa kanyang determinasyon. Tungkol sa trabahong ginagawa niya ngayon, humingi siya kay Sarah ng 2 linggong palugit. Nagsisisi siyang hindi napigilan si Oliver, kaya nararamdaman din niyang responsable siya sa nangyari kay Sepia. Dahil dito, kung hihingi ng tulong ang ating bida, papayag si Sarah na tulungan siya. Gayunpaman, gagawin niya lang ito ng isang beses. Ang ginawa ng ating bida ay isang mas magandang prosthesis para maisagawa niya ng perpekto ang kanyang paghihiganti. Isang grupo ng mga mersenaryo ang sumusugod. Hiningi ng kanilang pinuno kay Hans ang buod ng misyon sa araw na yon. Papunta sila sa isang nayon kung saan may mga pagsabog na nagaganap. Kailangan nilang alamin kung ano ang sanhi ng mga ito. Maaaring ito ay iligal na pananaliksik gamit ang mga pampasabog o mga paghahanda para sa isang krimen. Sinabi ng pinuno sa lahat na manatiling alerto dahil mga estudyante lang sila. Ang layunin ay mag-imbestiga, hindi makipaglaban. At kaya't sumulong ang mga estudyante ng may determinasyon hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng gubat na wasak na wasak. Sa pagsusuri sa lugar, wala silang nakitang bakas ng pulbura, isang senyales na maaaring mahika ang sanhi ng pinsala. Ayon sa ebidensya, kamakailan lang ang pagkasira. Hindi rin ginamit ang teleportation magic dahil napakalapit ng lugar na ito sa nayon. Labis na natuwa ang instructor sa pagsusuri ng estudyante, ngunit kailangan pa nila ng mas maraming ebidensya hanggang sa makarinig sila ng isa pang pagsabog sa gitna ng gubat. Malayo doon, natututo ang ating bida na gumamit ng espada. Malayo pa ang kanyang lalakbayin para matutunan ito. Ang kanyang mga unang galaw ay napakaalanganin hanggang sa may nakakita sa kanya doon, ngunit napansin na isa lang siyang baguhang eskrimador. Iyon ang parehong grupo ng investigasyon na inaasahang makahanap ng isang salamangkero. Sa pag-akalang mahina ang ating bida, napagpasyahan nilang hindi kailangang makialam ng lahat. Tinanong ni Hans ang instructor kung kailangan bang arestuhin ang kriminal. At nagpakita ng malaking karunungan, sinabi ng instructor na hindi sila maaaring gumawa ng seryosong akusasyon ng walang patunay. Ngunit ayon sa kanilang wanted list, si Bill ay isang takas. Pinapanood ng ating bida habang papalapit ang mga estrangherong ito. Isa sa mga akusasyon laban sa ating bida ay ang pagtatangkang pagpatay sa rehente. Kaya pinahintulutan ang kanyang mga estudyante na simulan ang paghuli. Ngunit alam na nila na para sa isang kriminal na nahaharap sa ganoong mga kaso, hindi kailangan ang mabuhay. Inilunsad ng 3 estudyante ang kanilang atake. Nagawa ng 2 binata na tamaan ang ating bida. Naramdaman ni Bill ang lakas ng mga tama. Nalito si Hans pagkatapos ng unang sagupaan dahil napakahina ng ating bida. Nagtaka rin dito ang kanyang mga kasamahan.
Marahil ay isa lang siyang kasangkapan para sa isang mas maimpluwensyang tao. Dahil gustong makakuha ng sagot, sinipa ni Hans pabalik ang espada ng ating bida para maabot niya. Kung isa siyang eskrimador, dapat siyang mamatay na parang isa. Isang gawa ng kabaitan mula sa nagpakilalang susunod na bayani, si Hans, ang side character. Habang dinadampot ang espada, sinabi ni Bill, mali silang lahat. Ngunit dahil inatake siya ng walang anumang tanong, napagtanto niyang hindi ito malulutas sa pamamagitan ng pag-uusap. Handa na ngayon si Hans na tapusin ang ating bida. At bago gawin yon, minaliit niya ang teknik ng binata, ipinapakita sa kanya kung paano siya dapat gumalaw. Hanggang sa wakas, nagpakawala siya ng isang tiyak na hiwa. Hindi man lang nakita ni Bill ang atake. Halos matanggal ang kanyang ulo. Patuloy ang panggigipit ni Hans, nagpakawala ng isa pang malakas na suntok. Sumunod, nagawa niyang sipain ang bida sa tiyan. Sino ba naman yan na talagang napakahina? Lumipad sa ere ang ating bida na parang bola ng soccer. Lalong nadismaya si Hans sa ipinakitang ito, tiyak na malaking aksaya lang ng oras ang paghuli sa gagong ito, at ang instruktor na nanonood ay nagsimulang magtaka. Dapat ay iniimbestigahan nila ang mga pagsabog na nangyayari sa lugar na iyon. Ayon sa ebidensyang kanilang nakalap, mayroon ngang mga palatandaan ng pagsabog. Ngunit ang natagpuan lang nila ay isang walang talentong eskrimador na walang mahika at walang pulbura. Sinubukan ng ating bida na hilinging itigil ang pag-atake, ngunit tila hindi interesado si Hans doon. Habang humihiling pa rin na tumigil, binuksan ni Phil ang kanyang kamay patungo sa umaatake sa kanya dahil oras na para tapusin ito. Hindi man lang napansin ng kawawang side character kung ano ang dumaan sa kanyang mukha. Tumilapon sa malayo ang prosthetic na kamay ng ating bida, at sa proseso, natangay nito ang tenga ng side character. Ngayon, pagkakataon na ni Bill para maging sarkastiko. Nabitiwan ng kanyang kalaban ang kanyang espada. Isang bagay na isang baguhan lang ang gagawa sa gitna ng laban. Mga salitang lalong nagpagalit sa side character. Ipinangako niyang pupugutin niya ang ulo ng ating bida sa isang bagsak, at malapit na niyang tuparin ang kanyang pangako. Ngunit may pumigil sa pag-atake. Ang pumigil ay ang instructor ng team. Halatang nainis si Hans sa panghihimasok na ito. Matapos obserbahan ng laban, napagtanto ng instructor na interesante ang diskarte ng ating bida. Dahil may sapat siyang lakas para tapusin ang laban sa isang bagsak, kailangan niyang akitin si Hans na lumapit. Hindi naging nakamamatay ang kanyang atake sa isang dahilan. Pumikit ang lalaki sa huling segundo, isang senyales na hindi pa siya kailanman kumitil ng buhay. Bilang isang taong may malawak na karanasan, alam ng instruktor na iyon ay isang gawaing hindi kailanman nagiging madali. Agad niyang pinagalitan si Hans na, dahil sa pagiging padalos-dalos, ay maaaring napatay, sinabihan ang kanyang estudyante na tingnan ang lalaki. Ni hindi nga siya mukhang isang matinong kasama sa pagsasanay. Galit pa rin si Hans. Ayaw niyang iwanan ang mga bagay ng ganito, ngunit itinuring ito ng instruktor bilang isang pagsasanay. Nang makitang, hanggang ngayon, hindi naman kahina-hinala ang kilos ng ating bida. Ang lahat ng pananalakay na yon ay para subukan kung mayroon siyang anumang puot. Dahil dito, inutusan ng instruktor ang kanyang mga estudyante na tanggalin ang mga agimat na suot nila. Nagsimulang magbigay pansin dito ang ating bida. At habang tinitingnan ang ating bida at posibleng kriminal, tinanong ng instruktor kung pamilyar siya sa kurikulum ng Hero Academy. Isa sa mga aralin ay sanayin ang mga estudyante na talunin ang kasamaan ng walang pag-aalinlangan. Para magawa ito, nanghuli sila ng mga buhay na kriminal para masanay sila sa mga sigaw ng sakit. Isang pamilyar na pangalan sa kanila si Bill Bart, dahil isa sa mga pangalang kailangan nilang patahimikin ay si Phil Bart. Ang revelasyong ito ay nag-iwan sa ating bida na lubos na nagingit-ngit sa galit. Ito mismo ang hinahanap ng instruktor. Unti-unting nilalamon ng galit ang ating bida. Dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, talunin si Oliver, at wasakin ang lahat ng kanyang nilikha. Sa ngayon, kailangan niyang malampasan ang mga kandidatong bayaning ito at burahin sila ng tuluyan sa mundo. Nang malapit ng atakihin, hiniling ni Bill sa mga umaatake sa kanya na maghintay sandali. Alam niyang kailangan nila ng isang totoong target para sa kanilang pagsasanay sa pakikipaglaban. Dahil isang panday ang ating bida, sa tingin niya ay hindi niya sila matutulungan dyan. Mukhang interesado ang instruktor sa kanyang sasabihin. Kaya humingi ng oras ang ating bida para mag-armas. Sa ganoong paraan, magagawa niya ang kanyang makakaya para pabagsakin silang lahat. Sa pag-aakalang tatakas ang ating bida, gusto na siyang tapusin agad ng mga estudyante. Naalala ni Hans na mayroon siyang daliri ng isa sa kanyang mga target sa bulsa, at gusto niyang gawin din iyon sa ating bida. Nagustuhan ng instruktor ang panukalang ito, ngunit nais malaman kung gaano katagal ang ibibigay nila sa kanya. Humingi si Bill ng isang oras lamang, na agad namang ipinagkaloob. At kung mahuli ang lalaki, ihahagis niya ang daliring iyon sa mga baboy. Matapos maghintay sa gubat, naniniwala ang mga estudyante na tumakas na ang ating bida. Nakakadismaya ito sa kanila dahil nawalan sila ng mga kredito sa klase. Kahit na, gusto pa ring maghintay ng kaunti ng instruktor. Ang babaeng nagrereklamo kanina ay nagsimulang mag-unat. Noon may dumaan sa kanyang mga kamay, tumama sa kanyang kamay ng may matinding lakas at kalupitan, sapat upang maitapon siya sa malayo.
Ito ang kamay ng ating bida, ang kanyang prosthesis, na nagawang durugin ang mga daliri ng babae. Sumisigaw na siya ngayon ng desperado. Sa pagkakataong ito, ang prosthesis ay bumalik sa isang buong baluti. Iniisip ang mga daliring kailangan niyang kolektahin, na pagtanto ni Bill na kailangan niyang makalikom ng 35. Galit na galit dahil nasaktan, nais ng babae na tapusin ang ating bida sa malupit na paraan. Handa na ang kanyang mga kaibigan na gawin yon. Mabilis na kumilos, tinaga nila ang baluti, para lamang mapagtanto na hindi magiging madali ang laban. Ang baluti ng bida ay nananatiling hindi matatablan. Tinanong ng instruktor kung alam ng kanyang mga estudyante ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Ang mga kasukasuan na ngayon ang kanilang pupuntiryahin. Iyon ang paunang diskarte. Ganap na napalibutan si Bill ng mga umaatake, at ang mga kasukasuan ng baluti ay hindi nababalutan ng metal. Nakatuon sa mga lugar na ito, inilunsad ng mga kandidatong bayani ang kanilang mga atake para lamang mapagtanto na wala silang nagawa. Galit na galit dahil nasaktan, sumugod din ang babae para umatake, ngunit ang kanyang atake ay walang kwenta. Wala itong nagawa. Napansin ng instruktor na malambot ang puso ng ating bida. Kahit na may bentahe, pinili niyang puntiryahin ang kamay sa halip na ang ulo, isang kilos na tanging isang hangal lang ang gagawin sa larangan ng digmaan, isang bagay na natural na iniiwasan ng kanyang mga estudyante. Talagang hindi na sila nagpipigil ngayon. Pagkatapos ng ilang pang pag-atake, bumagsak si Bill sa lupa. Tinapakan ng babae ang kanyang helmet. Handa na siyang tapusin ang buhay ng bida. Hindi makabangon, pinagsisipa si Bill na parang bola ng soccer, ngunit napagod lang nito ang mga estudyante. Naghahanap ng paraan para tapusin siya, iminungkahi ng isa sa mga alipores na baliin ang lahat ng kanyang kasukasuan. Habang pinipilit tumayo, sinabi ni Bill na duwag ang laban na 3 laban sa 1. Sinamantala ni Hans ang pagkakataon para sakalin ang ating bida. Habang inaatake ng babae ang kanyang braso, gusto nila siyang tapusin sa isang masakit na paraan. Ang isa pang alipores ay nakatuon din sa braso ng bida. Naintindihan ni Bill na lumalala ang sitwasyon, kaya wala nang dahilan para magpigil pa. Binigyan niya ng dirty finger ang mayabang na babae. Pagkatapos noon, lumitaw ang maliliit na butas sa baluti sa kanyang mga braso, na naglabas ng ilang mga tinik na ganap na bumalot sa kanyang baluti, na bumaon sa kanilang laman. Tumingin sa instruktor, nagtanong si Bill kung kailan siya plano sumali sa laban. Walang imik, itinuro lang ng instruktor ang ating bida. At sa paglingon pabalik, naintindihan ni Bill na kailangan pa niyang talunin ang mga alipores. Oras na para bunutin din ang kanyang espada. Ginawa ng ating bida ang kanyang unang atake, hangin lang ang tinamaan. Masyadong mabilis ang kanyang mga kalaban. Kahit anong pilit ni Bill, hindi niya sila maabot ng kanyang talim. At kung hindi man lang niya matalo ang isang estudyante, imposible niyang matalo si Oliver. Sinusubukang gamitin ang kanyang isip, sinabi ni Bill sa sarili na huwag maging padalos-dalos dahil ang ginagawa niya ay parang pagpapanday ng bakal. Hindi mo nakukuha ang huling resulta sa isang pukpok lang ng martilyo. Kailangan mong paghirapan ito. Kaya naman patuloy na sumubok ang ating bida. Hanggang sa wakas, tumama ang dulo ng kanyang espada sa laman ng isang tao. At sa unang tama niya, nagdiwang si Bill. Sabi ni Hans, purong swerte lang daw iyon. Gustong tapusin agad ng ibang mga alipores ang laban, pero hindi nila alam kung paano. May magandang mungkahi ang ating bida, habang may pinapagana sa kanyang gauntlet. Ilang nakatagong makina sa gubat ang lumitaw, at nagpakawala ng malaking lambat sa mga estudyante. Hindi nila inaasahan ang ganitong atake at gustong maniwala na wala itong silbi. Gayunpaman, sinabi ni Bill na kahit mga ogre ay hindi ito masisira. Sinabi ni Hans na kung hindi sila bumalik, magpapadala ang akademya ng mas maraming tao. Nasa panig nila ang oras. Habang kalmado, tinanong ni Bill kung alam ba ng alipores kung bakit ngayon lang inilabas ang bitag. Dahil katulad nila, kailangan din ng ating bida ng pagsasanay, at ngayon ay kalmado niyang nilapitan ang kanyang target. Takot na takot si Hans hanggang sa humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa. Pero alam na alam ng ating bida ang gagawin ngayon, na lalong ikinatakot ng kanyang kalaban. Sinubukan ni Hans sabihin ang kanyang huling salita, ngunit tuluyan lang sumabog ang kanyang ulo. Tumalsik ang dugo sa helmet ng ating bida. Diyos ko! Mukhang ang instruktor ang gumawa nito, at tila tuwang-tuwa siyang masaksihan ang kayang gawin ng ating bida. Ang mga alipores na nakakita nito ay takot na takot. Hindi nagtagal ay sumigaw ang babae sa abot ng kanyang makakaya. Malinaw ang mensahe ng instruktor. Pasado si Bill sa pagsusulit. Ito ang nagpalito sa lahat. Habang kinukwestiyon ng babae ang instruktor, sumabog ang kanyang ulo. Nang sa wakas ay naintindihan ng isa pang alipores ang nangyari, tinapos din siya sa parehong paraan. Pagkatapos itong gawin, hinangad ng instruktor na mapunta ang mga kabataang iyon sa isang lugar kung saan mas mabuti ang mga nakatatanda. Matapos masaksihan ang lahat ng iyon, tuluyang natigilan si Bill. Pero tiniyak sa kanya ng instruktor na hindi niya kailangang matakot dahil sinabi na niyang pasado siya. Litong-lito, hindi alam ni Bill kung ano ang nangyari dahil wala siyang nakita, lalo na't hindi niya maintindihan kung bakit pinatay ng lalaking iyon ang sarili niyang mga estudyante. Walang paraan para matalo niya sa laban ang isang halimaw na tulad niyon.
Kalmadong sinabi ng instruktor na mayroong hindi pagkakaunawaan. Talagang dapat mamatay ang mga batang iyon, pero hindi ibig sabihin na dapat silang magdusa habang nangyayari iyon. Nasa kalagitnaan pa ng kanyang pagsasalita, kinailangang iwasan ng instruktor ang atake mula sa ating bida, pero naintindihan na niya ang paraan nito. Hinarap ang natatakot na bida, hiniling ng instruktor na makinig siya ng matyaga dahil pumunta siya sa lugar na ito para lang hanapin siya, dahil alam niyang galit siya sa pinuno ng lupain ito. Sa bagay na yon, masasabing magkasundo sila. Kaya naman gustong makipag-usap pa ng kaunti ng instruktor. Gayunpaman, nananatiling tensyonado ang ating bida. Wala nang ibang pagpipilian. Ang susunod na mangyayari ay kasalanan ng ating bida. Tumama ang isang malakas na suntok sa kanyang helmet. Matapos ang mahabang panahon, nagising si Bill na nagulat at napagtantong nasa isang normal na silid siya. Sa kabila ng lahat, buhay pa rin siya. Pero hindi alam ng ating bida kung nasaan siya o kung ano ang nangyari sa kanyang baluti. Nakarinig siya ng usapan sa labas at, dahil nag-aalala, inarmasan ang sarili ng isang panulat. Patago siyang nagpasyang umalis sa lugar na yon. Dahan-dahan siyang lumayo sa kwarto hanggang sa matagpuan niya ang instruktor sa isa pang silid kasama ang ibang tao. Mukhang pinag-uusapan nila ang ating bida at ang kontrol nito sa sarili niyang lakas. Humingi ng karagdagang inumin ang isa sa mga lalaki. Mukhang lasing na siya. Samantala, isang binata naman ang nag-aayos ng ilang mga magic stone. Ang nakatanggap ng ilan sa mga batong iyon ay si Sepia. At dahil dito, labis na nabalisa ang ating bida hanggang sa may humawak sa kanyang balikat, at nagtanong kung matagal na ba siyang gising. Hinarap ni Bill ang taong ito, gamit ang panulat para umatake. Ito ang ikinabahala ng lahat doon dahil ang inaatake ay ang kanilang pinuno. Pinakalma ng lalaki ang lahat, at ipinakita niyang nasangga niya ang panulat gamit lang ang kanyang kamay. Ikinagalit ito ng binatang may pulang buhok na handa nang tapusin ang ating bida. Alam ng pinuno ng mga taong ito na takot at litong-lito si Bill, ngunit humingi siya ng paumanhin sa pagdala kay Sepia ng walang pahintulot. Marahil inakala nilang mas makabubuti para sa kanya na makasama ang binata. Ang pangalan ng lalaking ito ay Tyler, pinuno ng isang organisasyong lumalaban sa imperyo. Gusto niyang malaman kung tutulungan sila ng ating bida sa layuning ito. Isang taong may galing na tulad niya ay malaki ang maitutulong, pero ang sagot ay hindi. Iisa lang ang layunin ni Bill, ang tapusin ang buhay ni Oliver. Nagustuhan talaga ni Tyler ang mga salitang iyon, pero hindi magiging madali ang gawaing iyon. Kaya iminungkahi niyang magtulungan sila hanggang sa bumagsak si Oliver. Pagkatapos niyon, magiging ganap ng malaya si Bill. Nag-alok siya ng isang pagtutulungan. Hinihintay ng lahat ang sagot ng ating bida. At nagpasya siyang tanggapin ang alok, pero hinilan niya ang kamay ni Tyler, dahil naniniwala siyang pinahirapan ng mga ito ang kanyang tiyuhin, at sinabihan silang lahat na umalis o tatapusin niya sila doon din. Sinubukan sabihin ng instruktor na isa itong hindi pagkakaunawaan dahil ang mga daliring iyon ay pag-aari ng iba. Nagustuhan niya ang pagnanais ng binata na maghiganti, pero nilinaw niya na walang magagawa ang bata ng mag-isa. Sa katunayan, sigurado siyang hindi man lang matatalo ni Bill ang kanyang target. Naalala ng ating bida na nawalan na siya ng isang braso. Hindi ito isang magandang alaala. Dahil sa post-traumatic stress, napasubsob si Bill sa sahig, sumisigaw sa desperasyon. Tila napagtanto niyang hindi niya makukuha ang kanyang paghihiganti. Bukod sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay, nawalan din siya ng isang braso. Ang kakulangan niya sa lakas ay isang tunay na pagpapahirap. May isang nagpakalma sa ating bida, hinawakan siya sa balikat. Napansin ni Bill na ang kamay na humawak sa kanya ay walang mga dulo ng daliri. Si Edric ang may-ari ng kamay na yon, at iminungkahi niyang pakinggan ng ating bida ang kanilang sasabihin. Sa ibang lugar, ilang sandata ang inihagis sa lupa. Inutusan ang mga bilanggong nasa death row na pulutin ang mga ito ngayon. At salamat sa kabutihang loob ng konde ng lupain iyon, sinumang manalo sa laban sa kanya ay makakamit ang kanilang kalayaan. Ngunit ang mga taong ito ay inaresto sa isang mapayapang protesta. Hindi sila marunong lumaban. Sumenyas ang konde sa kanyang alipin na magsasalita na siya. Pagkatapos, inutos niyang ilabas din ang mga bihag. Sila ang mga kapamilya ng mga nakakulong. Handa nang kumilos ang konde. Sinabi niya na kahit ang sarili niyang mga kasamahan ay hindi man lang makapulot ng sandata bago sila lumakas. Lahat sila ay mga normal na tao at walang pakialam ang konde doon. Kung hindi nila kayang itaas ang kanilang mga sandata, bibigyan niya sila ng dahilan para lumaban. Sa galit, nagpa siya ang isa sa mga lalaki na sumugod dala ang isang espada. At habang papalapit siya para umatake, ginamit ng konde ang katawan ng isang bihag bilang panangga na naging dahilan para tamaan ng lalaki ang sarili niyang nobya. Pagkatapos, pinutol ng konde ang kanyang ulo at naghihintay pa rin siya ng reaksyon mula sa ibang mga bilanggo. Kung wala silang gagawin, udyukan niya sila hanggang sa kumilos sila. Dahil alam ang maaaring mangyari sa kanilang mga pamilya, inilunsad nila ang kanilang pag-atake. Matyagang hinintay ng konde ang kanilang paglapit. Nang walang kahirap-hirap, pinagpira-piraso niya silang lahat. Pero mukhang hindi ito gaanong naging hamon. Ang pagkakakilanlan ng kasuklam-suklam na maharlikang ito ay si Zahir, na miyembro rin ng grupo ng bayani.
Sa kasalukuyan, siya ang namamahala sa hukbo ng rehente at sa pagtatanggol sa kanyang teritoryo. Hanggat hawak niya ang kanyang posisyon, hindi na kailangang kumilos ng rehente. Tinanong ng ating bida kung karaniwang mag-isang naglalakbay ang Count at kung kaya bang talunin ng mga revolusyonaryo ang kanyang hukbo. Napangiti ang lalaking may pulang buhok dahil sa tanong na ito. Sabi niya, tanga raw ang ating bida, na walang katuturan na gustuhing labanan ang karaniwang hukbo. Tila, hindi niya man lang alam kung nasaan siya ngayon, at iyon ang nagpaisip ng kaunti sa ating bida. Napansin niyang mamasa-masa ang lugar, mababa ang temperatura, at mayroong sistema ng ventilasyon. Malamang ay isang basement ang lugar. Isang halatang sagot na naging dahilan para patuloy siyang tuyain ng lalaking may pulang buhok dahil hindi lang iyon basta basement. Sa katunayan, nasa loob sila ng isang sistema ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Isa itong kumpletong lungsod. Talagang humanga rito ang ating bida. Ngunit kinumpirma ni Tyler ang impormasyon. Ang lihim na lungsod na ito ay patungo sa bawat sulok ng kaharian, at gagamitin nila ito para hulihin si Zahir, ubusin ang kanyang mga tauhan isa-isa hanggang sa mag-isa na lang ang target. Mahalaga ang mga taktika ng gerilya para sirain ang moral ng kalaban. Pagkatapos ng pagpapakilalang ito, dinala ang ating bida sa isang lugar ng pagsasanay. Doon, patuloy siyang sumubok matutong gumamit ng espada, humahampas sa training dummy at inuulit-ulit ang galaw. Pero dahil sa kanyang napakasimpleng kakayahan, nadulas ang espada sa kanyang mga kamay. Napunta ito sa paanan ng tagapagturo na mayroong sasabihin tungkol dito. Walang talento ang ating bida. Sabi ni Bill, gagawa lang siya ng kagamitan kung kaya niyang lumaban, ngunit mukhang mahirap iyon. Ang lahat ng kasakiman na ito ay magiging dahilan ng kanyang pagkamatay sa larangan ng digmaan. Matapos marinig ang mga salitang ito, pinulot ni Bill ang espada mula sa lupa. Habang papalayo siya sa tagapagturo, para bang binaliwala niya ang kanyang mga sinabi, at dahil mayroon siyang itatanong. Gusto niyang malaman kung paano gumagana ang mana concentration. Para sa tagapagturo, mas maganda ang sagot ng isang salamangkero. Ngunit hindi iyon ang gusto ng ating bida. Gusto niyang malaman kung ano ang ginawa ng tagapagturo sa mga estudyanteng iyon na nagtitipon ng isang uri ng kapangyarihan sa dulo ng kanyang sandata. Ngayon ay nagulat ang tagapagturo dahil hindi niya akalaing mapapansin iyon ng ating bida. Posible lang iyon kung mayroon siyang mga matang nakakakita ng mana. Sa pag-aakalang totoo ito, sinabi ng tagapagturo na ito ay isang kamangha-manghang tuklas. Talagang nakakakita ng mana ang ating bida. Kaya mayroon siyang tunay na talento. Ang turuan siyang lumaban ay magiging isang kamangha-manghang karanasan. Ngunit sa pagpapakita ng isang nilalang na nahuli, isang malaking halimaw, ipinahayag ng tagapagturo na medyo abala siya. Gusto malaman ni Bill kung saan pupunta ang lalaki. Ang sagot ay medyo halata. Kailangan niyang bumalik sa Heroes Academy. Para mapanatili ang kanyang posisyon bilang espiya, kailangan niyang magpakita ng mga resulta. Sa wakas, isiniwalat ng kwento ang pangalan ng tagapagturo, si Varhan. Sa kuta sa teritoryo ng Count, isang malaking hukbo ang nagsimulang kumilos. Naghahanap sila ng isang kahina-hinalang tao at gagawin nila ito ng may buong dedikasyon. Nasa loob na ng gubat ang mga squad. Tila may narinig ang ilang lalaki at handa na sila sa kanilang mga sibat para hulihin ang taong ito. Walang tanong-tanong, itinulos ng sundalo ang kanyang sibat sa palumpong. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang natagpuan niya sa kabilang panig ay isang maliit na kuneho. Nang makita ito, iminungkahi niya sa kanyang mga kasamahan na ihawin ito. Sa eksaktong sandaling iyon, isang misteryosong tao ang nagpakita mula sa mga anino. Habang tumatakas ang misteryosong taong ito, sinimulan ng mga sundalo ang paghabol. Habang ginagawa nila yon, unti-unting nagsimulang maglaho ang mga sundalo mula sa platon. Ang paghabol ay humantong sa isang dead end. Hindi napansin ng mga natitirang sundalo ang patibong sa ilalim ng kanilang mga paa. Nilamon sila ng isang malaking bitag na puno ng mga tulis. Ang gumawa ng lahat ng ito ay ang lalaking may pulang buhok. Gamit ang kanyang bitag, nagawa niyang lipulin ang isang buong squad. Ang pangalan niya ay Draco. Sa ibang bahagi ng gubat, desperado ang isang sundalo dahil pinapanood niyang pinapatay ang kanyang mga kasamahan. Sa desperasyon, naisip ng lalaki na magpadala ng isang magic signal para tumawag ng tulong, ngunit pinatay din siya sa huli. Ang kanilang mga katawan ay itinapon sa isang malaking patibong. Isa na namang platon ang tuluyang nawasak. Isang metal na lambat ang inihagis sa ibabaw ng iba pang mga sundalo. Ang bitag na ito ay dinisenyo ng ating bida, at sa katunayan, ito ay pinupuri. Naroon ang mga supervisor ng ating mga bida para mag-obserba. Ngayong nahuli na ang mga sundalo, iminungkahi na sumuko sila. Ngunit sa mga lalaking iyon, may isang taong lubos na kalmado. Tila kahit na nahuli, napanatili niya ang lahat ng kanyang kumpiyansa. Napagtanto ng isa sa mga revolusyonaryo na ito ay isang matigas na kaaway. Oras na para gawin siyang isang halimbawa. Naramdaman ng ating bida ang panganib at sinabihan ang lalaki na umatras. Nalingat, lumingon siya at hindi nakita ang ginawa ng sundalo. Nakalaya mula sa bitag, pinugutan niya ng ulo ang kawawang ekstra, na inihagis sa ere na parang bola ng basketball. Naglagay ito sa mataas na alerto sa iba pang mga revolusyonaryo.
Hindi sila maaaring magpabaya laban sa kaaway na ito na hindi isang ordinaryong sundalo. Dahil nakakakita ng mana, alam ni Bill na ang lalaking ito ay kasing lakas ng tagapagturo. Dahil sa posibilidad na mas malakas pa, siya ang kapitan ng elite squad ng Count. Natakot ang ating bida at ang kanyang mga kakampi. Napagtanto nila na maaaring magkamali ang lahat ngayon dahil ito talaga ang kapitan ng elite squad. Sa kasalukuyang koponan, magiging sakuna ang isang direktang laban, ngunit may isang kawili-wiling ideya ang babae na isasagawa. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na maghiwalay at atakihin ang kaaway mula sa mga gilid. Sumugod ang mga tropa sa labanan. Malapit nang matuklasan ng unang ekstra ang isang bagay na napakagaling. Isang pangalawang ekstra ang interesado rin dito. Ang intensyon ay para ganap na malingat ang target. Habang nalilibang siya sa mga ekstra, kumilos ang babae para sa isang nakamamatay na atake, nakahanap ng butas sa depensa ng kapitan. Ngunit isa siyang bihasang mandirigma. Para sa kapitan, madali lang ipagtanggol ang patagong atake na ito, at ginawa niya ito ng buong lakas na nasira niya ang punyal ng babae. Kahit na nabigo siya, patuloy pa rin ang kanyang plano. Nanatili sa likod ang ating bida sa isang posisyon para bumaril. Para siyang si Mega Man, handa na siyang bumaril. Bago ang buong operasyong iyon, sa isang uri ng laboratorio, nagtanong si Bill tungkol sa paggawa ng mga pampasabog at kung bakit hindi nila ito nilalagyan ng mana habang ginagawa ito. Si Bhaskar, ang namamahala, ay nagsabi na ang material ay napakadelikado at sensitibo kaya medyo mapanganib. Hindi imposible ang paglalagay ng mana, ngunit napakaraming variable na dapat isaalang-alang. Sa mga kagamitan na mayroon sila ngayon, imposible ito. Tanging isang taong may banal na kasanayan ang makakagawa ng ganoon. Bilang bida ng kwentong ito, hindi ito imposible para sa ating bida. Ang kanyang mapanirang putok ay malapit nang sirain ang bigote ng kapitan. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Pinigilan ng ulap ng mga debris ang ating bida na malaman kung ano ang nangyari. Labis na humanga ang kanyang mga kasamahan sa lakas ng putok na ito. Mula sa usok, muling lumitaw ang kapitan, handang atakihin ang babae. Nagpanik ang nakikiusyoso, iniharang ang katawan sa atake, at malupit na tinamaan ng kalaban. Handa nang bumaril muli ang ating bida, atake ng yelo naman ngayon. Papunta na ang asul na pagsabog sa kalaban. Ang kapitan na may bigote ay tuluyang nagyelo, hindi makagalaw, ngunit hindi ito nagtagal. Nagawa niyang makawala sa kanyang kulungan. Sa sobrang galit, nagpasya siyang sumugod sa bida. Alam na ni Bill na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang lakas. Kung ganoon, oras na para sumubok ng iba. Inutusan ang mga nakikiusyoso na protektahan ang ating binata. Sinubukan nilang abutin si Captain Mustache, ngunit huli na sila. Handa na ang kapitan na pulbusin ang ating binata. Sa sandaling yon, gumamit ng kakaibang mahika ang babae. Umusbong ang mga ugat mula sa lupa, na ikinulong ang isa sa mga paa ng kalaban. Naramdaman ni Captain Mustache na hindi siya makasulong. Bago pa niya namalayan, nilamon na siya ng lupa. Hindi inaasahan ng ating bida ang ganoong pangyayari. Ang may kagagawa ng mahikang ito ay ang binatang may pulang buhok. Siya ang nagligtas ng sitwasyon. Ang kanyang presensya sa labanan ay nagdulot ng ginhawa sa lahat, ngunit hindi pa sila maaaring mag-relax. Nang malaman na si Captain Mustache ang kanilang kalaban, labis na nag-alala si Draco, ngunit saglit lang dahil natuwa siyang makahuli ng isang napakalakas na tao. Panandalian lang ang kanyang saya dahil nagawang makaahon ni Captain Mustache mula sa butas na puno ng galit. Hindi makapaniwala si Draco na nakatakas ang lalaki sa kanyang bitad. Paglapag sa lupa, nagpakawala si Captain Mustache ng isang mapanirang atake. Ang buong laban ay nagdulot sa kanya ng matinding galit. Ipinangako niya sa sarili na lahat ay labis na magdurusa. Handa nang bumaril muli si Bill, ngunit muling hinampas ni Captain Mustache ang lupa na nagpawala ng balance sa lahat. Pinagalitan ni Draco ang ating binata, sinabing masyadong malapit ang kanyang pagbaril. Doon isiniwalat ng bida na gumagana ang estratehiya. Epektibo ang mga ataking isinagawa niya sa ngayon. Hindi talaga maintindihan ni Draco ang kanyang mga salita. Sinabihan niya ang ating binata na tumigil sa pagsasalita ng walang katuturan at huwag makialam sa laban. Ang nilalang na kasama ng binatang may pulang buhok ay nagsimulang maghukay sa paligid ng bida na naging dahilan ng pagkahulog nito sa butas. Sinabihan ni Draco ang lahat ng kanyang mga kakampi na lumayo agad sa kanya. Hindi makapaniwala si Captain Mustache. Gusto siyang harapin ng kalabang ito ng mag-isa. Oras na para durugin agad ang pagkaswail na ito. Hinampas ni Draco ang lupa gamit ang kanyang pala, sinabing ipapatawag niya ang hukay ng impyerno. Sa paligid niya, isang malaking butas ang lumitaw, sapat na para lunukin ang kahit ano. Muling nahulog si Captain Mustache. Habang nahulog pa rin, idineklara niyang ahon siya muli. Gayunpaman, ang lupang inalis mula sa butas ay nagsimulang bumalik sa dati nitong lugar. Kung ano ang dating walang laman ay bumalik na ngayon sa normal. Pagod na pagod si Draco, ngunit nakahinga ng maluwag na gumana ang kanyang atake. Bukod pa roon, walang isa man sa kanyang mga kakampi ang nadamay sa atake. Ang tanging natitira doon ay ang ating bida. Nainis si Draco sa kanyang presensya dahil sinabihan niya ang ating binata na lumikas. Mapanganib pa rin ang sitwasyon. Ang ataking iyon ay gawa sa mahika at malapit nang mawala.
Sa kabila ng narinig, nanatiling alerto si Bill, pinagmamasdan ang lupa habang nakahanda ang kanyang kanyon. Sa wakas ay nawala ang mahika ni Draco, na naglantad kay Captain Mustache, na ngayon ay umaakyat sa napakalaking butas, handang maghatid ng sakit at pagdurusa. Nag-iisip na si Draco ng ruta para makatakas habang naghahanda namang bumaril ang ating bida. Binaliwala ni Bill ang lahat ng babala na tumakas. Pinanood niya ang paglapit ni Captain Mustache, sinusuri ang bawat detalye. Nang may matinding pokus, sinuri ng ating binata ang katawan ng kalaban. Nagpakawala siya ng atake ng kuryente diretsyo sa kanya. Walang oras si Captain Mustache para mag-react. Direkta at malupit ang tama, sapat ang lakas para tumagos sa baluti ng kapitan. Ito ay tiyak na isang nakamamatay na atake. Nang maramdaman ang tumatagos na sakit, nagitngit sa galit si Captain Mustache. Kahit ganoon, patuloy siyang umakyat sa pader, handang ilabas ang lahat ng kanyang puot. Nanood si Bill na walang magawa. Nangako ang kapitan na dudurugin siya ng tuluyan, iwinasiwas ang kanyang malakas na pamalo patungo sa ulo ng ating binata. Ngunit may misteryosong nangyari sa mismong sandaling iyon na naging dahilan ng pagtigil ni Captain Mustache. Sa likuran niya, isang butas ang biglang lumitaw. Sa wakas ay naintindihan ng kapitan. Nawala ang kanyang target. Nagawa ni Draco na gumawa ng isa pang butas na nagligtas sa ating binata sa huling segundo. Wala tayong lakas para talunin ang kalabang ito, sabi ni Draco sa ating binata. Sinabihan siyang tumigil sa pagiging padalos-dalos. Si Bill naman ay nag-iisip na ng mga paraan para mas palakasin pa ang kanyang atake, at alam na niya kung paano. Sa labas, sumigaw sa desperasyon si Captain Mustache, galit na galit dahil hindi niya mahanap ang kanyang mga target. Sa gitna ng kanilang pagtakas, sigurado si Bill na sa susunod, tatapusin na niya si Captain Mustache ng tuluyan. Napuno siya nito ng pag-asa. Pabalik sa taguan, ikinalungkot nila ang presensya ni Captain Mustache na nagdulot ng hindi inaasahang mga pagkalugi. Ngunit salamat sa pagsisikap ng lahat, hindi na lumala ang sakuna. Gustong malaman ni Bill ang susunod na plano. Sinabi ni Tyler na atat ang binata dahil malapit na niyang ibahagi ang susunod nilang gagawin. Magsisimula ang lahat sa Shadow Intelligence Squad. Para dito, hindi nila kakailanganin ng maraming tropa. Kailangan nilang maghasik ng takot sa kalaban. Magsisimula ako sa silangang rehiyon ng gubat, atake ng walang awa, paliwanag niya. Pagkatapos ay iba-ibahin natin ang posisyon ng pag-atake. Sadya tayong mag-iwan ng isang nakaligtas lamang. Ang layunin ay ipakalat ang takot ng taong iyon sa mga tropa. Naging ayon sa plano ang lahat, at nagsimulang kumalat ang mga chismis sa mga tropa ng konde. Mas gusto na nilang magbantay sa gabi kaysa mag-eksplora sa gubat. Inaantok na inaantok ang isa sa mga sundalo, at habang humihikab, yumanig ang buong istruktura ng pader. Sinimulan na ng underground attack unit ang kanilang gawain, ngunit para sa mga tao sa ibabaw, mukha lang itong lindol. Ikinonekta ng lungsod sa ilalim ng lupa ang buong kaharian. Oras na para gambalain ang kanilang tulog. Sa loob ng gubat, patuloy na kumitil ng buhay ang Shadow Squad. Naging maganda ang takbo ng mga atake. Sa pader, takot na takot ang mga sundalo ng konde. Sa isang punto, tila may nangyari. Nakatulog ang isang sundalo, ngunit nagising sa isang malakas na suntok sa mukha. Si Captain Mustache ang may gawa nito. Oras na para simulan ang pagpapatrolya. Gusto niyang tugisin ang mga kaaway ng imperyo. Nahulaan na ang kawalan ng pasensya ng kapitan. Sasama siya sa mga search party. Iminungkahi ni Draco na hulihin nila ang kapitan, pero may ibang plano si Tyler. Hahayaan lang nila siyang magpagalagala sa kabubatan. Nalito si Draco dito dahil kailangan nilang hulihin si Captain Mustache. Pero para kay Tyler, hindi pa ito ang perpektong sandali. Kailangan muna nilang alisin ang ibang mga panganib. Kapag lumabas si Captain Mustache, ititigil nila ang lahat ng aktibidad. Dahil dito, nagsimulang magalit si Captain Mustache. At habang nagsasayang siya ng oras sa labas, kumikilos ang Shadow Squad sa loob ng mga pader na nililipol ang mga opisyal ng kabisera. Muli, nagsimulang kumalat ang takot. Ang patuloy na pagbabantay ay nag-alis ng tulog sa mga sundalo, at dahan-dahang nasisira ang chain of command. Direkta itong makagagambala sa kontrol ni Captain Mustache sa kanyang mga tropa. Napapaligiran ng takot, hindi na rin siya makapag-utos ng epektibo. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan, kinailangan niyang kausapin ang kanyang nakatataas. Ipinatawag ni Zahir ang kanyang kapitan para sa isang usapan. Nabalitaan niyang hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay kamakailan. Mukhang nagiging suwail na ang mga tropa ni Captain Mustache. At tungkol doon, walang masabi ang kapitan. Kahit na, sinubukan niyang sabihin na hindi gaanong seryoso ang sitwasyon, ngunit hindi na naniwala ang Count sa mga ganoong salita. Ibinato niya ang isang gusot na bola ng papel sa kanyang kapitan, ngunit ginawa niya ito nang may napakalakas na puwersa na parang putok ng baril ang tunog. Hindi nagustuhan ni Zahir ang kawalang galang ng kanyang tauhan. Dahil dito, napahingi ng tawad si Captain Mustache. May isang dahilan lang kung bakit kinuha ng Count ang isang hangal tulad ni Captain Mustache. Kailangan niyang patunayan ang kanyang tunay na halaga. Ngayon, lubos nang nag-iisa ang kapitan, at ito na ang kanyang huling araw bilang kanang kamay ng Count. Kailangan magpasya ni Tyler kung sino ang haharap sa makapangyarihang kalaban na ito.
Kailangang gawin ito ng maingat dahil kahit isa siyang hangal, isa siyang mabigat na kalaban. Walang pag-aalinlangan, nagboluntaryo ang ating bida para sa gawain, ginagarantiyahan na kaya niyang talunin si Captain Mustache. Lubos na nagulat si Draco sa kumpiyansang ito at tinanong ang ating bida kung paano niya plano itong gawin, ipinaalala sa kanya na walang epekto ang mga nauna niyang atake. Interesado si Tyler at gustong malaman kung may bago bang inihanda si Bill. Inamin ng ating bida na kulang sa lakas ang kanyang atake noong nakaraan, pero ngayon ay napabuti na ang kanyang sandata. Medyo nag-aalinlangan pa rin si Draco. Kung mabigo ang atake, masisira ang buo nilang plano, at totoo iyon. Sinabi ni Tyler na hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Pero nanatiling matigas ang ating bida, sinasabing kung mabigo siya, maaari nilang putulin ang isa pa niyang braso. Isang napakahangal na pangako, isa na walang katuturan para kaninuman. Sinabi ni Draco na hindi niya kailangan ang pirasong basura na iyon. Si Tyler naman, nagsimulang umiti ng malapad. Pero interesado pa rin siya sa plano ni Bill at humingi ng karagdagang detalye. Sa huli, kailangan siyang makumbinsi. Sa kalaliman ng gubat, patuloy na tinutugis ni Captain Mustache ang kanyang mga kaaway. At sa wakas, may nakita siyang interesante. Sa pagtingin pa lang sa kanila gamit ang kanyang mga duling na mata, napuno siya ng galit. Nakatayo sa harap niya ang ating bida kasama si Draco. Sinimulan ng ating bida na ihanda ang kanyang kanyon, na handa na ngayong silaban ang mundo. Medyo masaya sa pagkikitang ito, tinanong ni Captain Mustache ang mga lalaki kung alam ba nila kung bakit siya nagdala ng kahoy na pamalo. Napakasimple ng sagot. Ito ang perpektong kasangkapan para sa pagdurog ng mga uod. Pinagmamasdan ni Draco ang papalapit na kaaway at ginamit ang isa pa niyang teknike, pinahawak sa lupa ang binti ni Captain Mustache. Pero hindi ayon sa plano ang mga nangyayari. Ang layunin ay mahigop ng lupa si Captain Mustache. Gayunpaman, gamit lamang ang purong lakas, pinipigilan ni Captain Mustache na mangyari iyon. Ang ating bida naman ay handa nang magpaputok muli. Gamit ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, nagpakawala siya ng isang sinag ng kidlat. Maaaring nakamamatay ang tama, ngunit madali itong naiwasan ni Captain Mustache. Hindi man lang siya humanga sa atake. Ngunit nang lumingon siya, nagsimula siyang matakot ng husto. Kahit si Draco ay hindi maintindihan ang ganoong kalakas na putok. Tila, tunay ngang mapanganib ang mga mahiwagang kasangkapang ito. Lubos na binaliwala ng kalaban si Draco. Dahil nasaktan ang kanyang ego, nagpasya siyang umatake, handang paluin ang katawan ni Captain Mustache gamit ang kanyang pala. Sinabihan ng ating bida na may kakaibang mga mata ang kanyang kasama na iwasan ang pagdikit, at lahat sa kwentong ito ay tanga. Narinig ng mga lalaki ang payo at nagpasya pa ring lumingon. Marahas na hinampas ni Captain Mustache ang lupa na nagdulot ng maliit na lindol. Lubos na natakot si Draco dito at nagpasyang umatras kagad. Mayroong mana sa ataking iyon. Nagtaka si Draco kung paano ito nakita ng ating bida, ngunit ang kanilang prioridad ay ipagpatuloy ang laban. Buhay pa si Captain Mustache, at malapit na niyang maabutan ang mga lalaki. Ngunit sa paggawa ng mga butas sa huling sandali, nagawang pigilan ni Draco ang mas malala pang mangyari na lalong ikinagalit ng kalaban. Lumitaw ang mga lalaki sa likod ni Captain Mustache, at handa nang magpaputok muli ang ating bida. Isang mapanirang bola ng apoy ang patungo sa kapitan, at sa pagkakataong ito, tumama ito. Naluluto si Captain Mustache sa loob ng kanyang baluti. Napagtanto ni Bill noon na hindi gumagana ang mga normal na atake laban sa kalaban na ito. Sinamantala ang pagkagambala, gumawa si Draco ng pader na lupa na madaling sinira ni Captain Mustache. Dahil papalapit na siya, kinailangan nilang tumakas muli sa mga butas. At sa tuwing nangyayari ito, nagagalit si Captain Mustache. Oras na para maging medyo mas mapanira. Gamit ang kanyang lakas, muling sinipa ni Captain Mustache ang lupa. Ang kanyang intensyon ay wasakin ang network ng mga tunel na ginawa ng mga lalaki. Patuloy na sinisipa ni Captain Mustache ang lupa, umaasang mailalantad ang kanyang mga kaaway. Gumagana ito. Nagsisimula ng makorner ang mga lalaki. Bumalik ang ating bida sa ibabaw, ngunit lumitaw siya ng masyadong malapit kay Captain Mustache. Sa huling sandali, nagawang itulak ni Draco ang ating bida palayo upang maiwasan ang mas masamang mangyari sa kanya. Bumalik sa kanyang kakaibang pagsasanay, nagsalita pa ng kaunti ang instructor tungkol sa mga matang mayroon siya. Sa kasamaang palad, hindi pa nakakakita ng maraming laban ang ating bida. Ang kaalaman niya tungkol sa pagpapanday ay natutunan niya sa mga libro, isang bagay na mga henyo lang ang makakagawa. Gustong malaman ni Bill kung karaniwan ba ang pagkontrol ng mana at nalaman na hindi ito ganoon kasimple na nangangailangan ng maraming oras ng pagsasanay. At sa ngayon, kailangang kumilos ng mabilis si Bill sa laban na ito. Alam ni Draco na kailangan lang niyang harangin ang unang atake. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para maiwasan ang mas masamang mangyari. Inilalagay ang 80% ng kanyang mana sa kanyang mga kamay at ang natitira sa kanyang mga paa. At dahil doon, nagawa niyang harangin ang atake ni Captain Mustache. Ngunit sa loob lamang ng isang segundo, dahil agad siyang nakaramdam ng isang bagay na kakilakilabot sa kanyang katawan. Nagawa siyang sipain ni Captain Mustache sa tadyang na nagpatalsik sa kawawang lalaki.
Lubos na nawalan ng laban si Draco pagkatapos noon at hindi niya man lang maintindihan kung ano ang nangyari. Tanging ang bida lamang ang nakapansin na isa itong pain. Wala sa pangunahing atake ang mana. Ang tunay na epekto ay nakakonsentra sa lakas ng sipa. Ngayon ay maibabalik na ni Captain Mustache ang kanyang atensyon sa ating bida. Para makamit ang tagumpay, kailangan ni Bill na gumamit ng mas malakas pang atake. Wala nang gaanong magagawa ngayon. Lubos na siyang nag-iisa. Dahil isa lang ang braso niya, hindi rin kayang salagin ni Bill ang atake. Ang tanging pagpipilian ay ang patuloy na lumaban. Hindi kailanman inisip ni Captain Mustache na magagamit ng ating bida ang isang espada, pero hindi na yon mahalaga. Gusto niya itong durugin gamit ang kanyang mga palo. Hinihintay lang ng ating bida ang pagtama. Sa ngayon, 20% pa lang ng lakas ng kanyang kanyon ang nagamit niya. Sapat na itong lakas para salagin ang atake ni Captain Mustache, na tiyak na hindi inaasahan ang isang bagay na tulad nito. Buo pa rin ang espada ng bata. Habang nag-iisip pa ang kapitan, nagpakawala si Bill ng atake ng yelo sa kanya. Nangyayari lang ito dahil na-distract si Captain Mustache sa pagsalag na yon, pero hindi sapat ang lakas ng yelo para pigilan siya. Kailangang samantalahin ng ating bida ang pagkakataong ito para gamitin ang kanyang espada, pero hindi ordinaryong biktima si Captain Mustache. Mapanganib pa rin siya at handa na niyang basagin ang ulo ng ating bida. Pero sa kanyang pagkagulat, nahihiwa ang kanyang pamalong kahoy. Nagawa ng atake ni Bill na tumagos kahit sa baluti ng kapitan na ngayon ay nakakaramdam ng matinding sakit. Gising pa si Draco at napagtanto ang ginawa ng ating bida. Nakikita niya talaga ang mana. Iyon ay isang ganap na katawa-tawang kakayahan sa labanan. Para sa ating bida, pareho lang ang lahat. Kung nakikita niya ang enerhiya, kaya niyang hiwain ang kalaban at tapusin ang labang ito. Ngayong sugatan na siya, hindi makapaniwala si Captain Mustache sa nangyayari. Literal siyang natatalo sa isang batang putol ang braso. Kaya naman sinabi niyang siseryosohin na niya ang labang ito. Handa na siyang tapusin ito ng tuluyan. At para ipakita na seryoso siya, inayos niya ang kanyang natural na duling na mata, nang angakong hindi na siya muling mag-aatubili. Nakita ng ating bida ang mana na nag-ipon sa pamalo. Dahil alam na mapanganib ang atake, umiwas na lang siya. Para lalong makalayo kay Captain Mustache, bumaril siya sa lupa at ginamit ang impact bilang panula. Inilagay siya nito sa isang ligtas na distansya, na nagbigay sa bida ng pagkakataong planuhin ang kanyang susunod na atake. Nagpasya siyang lapitan muli si Captain Mustache. Nagpasya si Bill na bumaril sa talim ng espada, na nagdulot ng isang kakaibang epekto. Hindi ito gaanong epektibo. Handa si Captain Mustache na sorpresahin siya, pero ang nagawa lang niya ay matamaan sa mukha ng pagsabog, na nag-iwan sa kanyang bigot na sunog na sunog. Umabot na sa sukdulan ang galit ng lalaking ito. Walang tigil ang kanyang mga palo. Pero dahil nakikita niya ang mana, nakikita ni Bill ang tunay na panganib sa kanyang mga kilos. Ang kamay ni Captain Mustache ang tunay na atake. May isang malupit na bagay na nangyari at tumilamsik ang dugo sa hangin. Nahati ang kamay ni Captain Mustache sa dalawang magkasing sukat na bahagi at nabaluktot ang kanyang mukha sa sakit. Napakakaiba ng itsura ng braso ng kapitan para itong dalamay. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano nangyari ang isang bagay na ganoon kalala. Ang masama pa, hindi masabi ni Captain Mustache kung gumagamit ba ng mana ang ating bida. Hawak na ni Bill ang kabuuang bentahe sa labanang ito. Oras na para tapusin ang lahat. Nagpaputok siya ng maraming beses sa kalaban na ngayon ay tumatakas na parang hayop. Sa dami ng putok, napagtanto ni Bill na nawawala ang pagiging nakamamatay niya, pero hindi yon alam ng kalaban, kaya patuloy siyang tumatakbo sa desperasyon. Napansin ng ating bida ang mana na nag-ipon sa paanan ni Captain Mustache. Plano niyang lumapit. Nawala ang kalaban sa isang iglap na agad ikinagulat ng ating bida. Pero salamat sa kanyang kakaibang mga mata, nakikita niya ang lahat ng malinaw, kaya't ganap na epektibo ang kanyang mga pagsalad. At muli, tumagos ang espada ng ating bida sa laman ni Captain Mustache, na hindi pa rin maintindihan kung bakit siya natatalo. Marahil ang sikreto ay nasa talim na yon, na siguradong may itinatagong misteryo. Habang iniisip ang kaligtasan, alam ni Captain Mustache na kailangan niyang maintindihan ang pattern ng pag-atake na yon. Pero ang tanging magagawa niya ay umiwas sa mga palo hanggang sa tuluyan siyang tinamaan muli ng pagsabog. At dahil doon, naintindihan niya na humina na ang mga atake. Ang tanging tunay na panganib na natitira ay ang espada. Nagsimulang mag-alala ang ating bida dahil talagang naintindihan na ng kapitan ang sitwasyon ng laban. Kaya sinimulan niyang protektahan ang kanyang buong katawan gamit ang mana. Dahil dito, nahihirapan ang ating bida na hulaan ang mga atake. Imposibleng malaman kung ano ang mangyayari ngayon. Ipinagpatuloy ni Captain Mustache ang kanyang determinadong paglapit. May isa na namang magulong atake ang nangyari. Ginamit ni Captain Mustache ang kanyang sugatang braso. Nakatama siya ng isang palo sa ating bida na naging dahilan para mabitawan nito ang kanyang espada. Baliw talaga ang kalabang ito, ginagamit ang kanyang sirang braso para ipagpatuloy ang pag-atake. Nasira ng huling pagtama ang kanyo ng ating bida. Muli, nakuha ni Captain Mustache ang panginibabaw sa laban. Ang kailangan lang niyang gawin ay pigilan ang ating bida na maabot ang espadang iyon, kaya nagpasya siyang lumapit dito.
Habang tinitingnan ng talim, mas lalo niyang naintindihan ang estilo ng pakikipaglaban ng ating bida. Siya siguro yung panday na sinubukang atakihin ang rehente. Nabanggit na ng konde kung ano ang nangyari. Sa mga lupain iyon, mayroong isang dalubhasang panday, ang responsable sa pagpanday ng sandata ng bayani. Patuloy siyang tumatanggi na gumawa ng mga sandata para sa mga maharlika kapalit ng marangyang buhay hanggang sa isang araw ay nabaliw siya. Nahuli siya ng rehente at naging isang kriminal. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng kalayaan, wala siyang utang na loob. Kaya naman pupuksain ni Captain Mustache ang kontrabidang ito ngayon. Bilang kinatawa ng hustisya, oras na para magpataw ng hatol. Ang sentensya sa ating bida ay isang malupit na kamatayan. Dahil sa mahabang talumpating ito, hindi napansin ni Captain Mustache na nawala na ang espada. Sinabi ni Bill na palaging sinungaling si Zahir, at tila, hindi pa rin iyon nagbabago. Hindi maintindihan ni Captain Mustache kung paano niya naiwala ang espada. Binaliwala ang variable na ito, sumugod siya para umatake muli. Ang tunay niyang gusto ay patunayan ang kanyang halaga sa konde, naiisip na ang kanyang matagumpay na pagbabalik. Magkakaalaman na sa susunod na ataking ito. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang napakaraming enerhiya sa kanyang iyon. Ang liwanag ng 1,000 bituin ay pumuno sa hangin. Isang malaking pagsabog ang sumiklab sa gitna ng kabubatan. Tinapon ng pagsabog ang dalawang mandirigma papalayo sa isa't isa. Ngayon, pinaghihiwalay sila ng isang malaking hukay. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Captain Mustache. Hindi tulad niya, nakakalakad pa ang ating bida. Wasak na wasak ang kanyang kanyon, pero kaya pa niyang hawakan ang espada. Ito ay isang mapanganib na hakbang, pero nagbunga ito. In-overload ni Bill ang kanyang sirang kanyon, isang bagay na minsan lang magagawa. Pinapanood niya ang kapitan na talunan, ganap na wala ng laban. Dumating na ang oras para tapusin ang buhay ng lalaking ito. Bago iyon mangyari, isang pagbabalik-tanaw sa buhay ng lalaking ito, isang malaki ngunit duling na lalaki. Dahil doon, hindi siya kailanman nagkasya kahit saan. Noong una, takot sa kanya ang mga tao, pero napagtanto nila na mahiyain siya. Di nagtagal, naging biktima ng pambubuli si Captain Mustache dahil palagi siyang mabait. Lalo lang nitong pinalala ang lahat. Hindi nagtagal ay naging katatawanan na siya sa lahat. Tinanong siya ng kanyang mga katrabaho kung hindi pa ba siya napapagod sa pambubugbog. Ngunit lahat ng kanyang ginawa ay nagbigay lang sa kanila ng isa pang dahilan para guluhin siya. At kahit na palaging binubugbog, kinakaya ito ng kanyang katawan dahil hindi siya nakakaramdam ng sakit tulad ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho at pang-aabuso, oras na para umuwi sa kanyang pamilya, ang kanyang mga minamahal na alagang hayop, at inalagaan silang mabuti ni Mustache. Hanggat kasama niya sila, hindi niya mararamdaman na nag-isa siya. Nagsimulang kumalat ang mga balita tungkol sa digmaan, at pataas ng pataas ang mga buwis. Ito ay pagkatapos lamang nilang talunin ang hari ng demonyo. Habang nahihirapang kumita ng pera, may napansin ang mga taong ito. Si Kapitan Mustache ay may dalang basket na puno ng tinapay. Hindi nagtagal ay binugbog na naman siya dahil hindi siya lumalaban. Nawala ang lahat ng kanyang binili. Kahit paano ay nakapagtago siya ng kaunting tinapay para ibahagi sa kanyang mga kuneho. Iyon ay higit pa sa sapat para mapanatili siyang masaya. Habang pauwi, nakita niya ang mga anak ng kanyang kapitbahay. Mukhang naglalaro sila ng kung ano, at sinabi ng isa sa kanila na kailangan niya ng mga tagasunod na pamilya rin niya. Nag-isip si Mustache dahil dito, at napagtanto niyang hindi niya tagasunod ang kanyang mga kuneho. Pamilya niya lang sila. Gayunpaman, ang usapang iyon ay napakalito para sa kanya. Sa gabi, may nasaksihan siyang nakakatakot. May mga lalaking kumakain ng karne ng hayop. Sila ang mga kunehong inaalagaan ni Kapitan Mustache. Napakakunti ng pagkain at hindi pinaligtas ang mga kuneho. Ito ang gumising sa walang katulad na karahasan sa loob ni Kapitan Mustache. Dahil sa pagkitil sa lahat ng buhay na iyon, hinatulan siya ng kamatayan. Ngunit para sa isang taong tulad niya na laging nagdurusa, ang hatol ay isang ginhawa. Sa sandaling iyon, may isang nagpasya na makialam. Nabalitaan ni Zahir ang tungkol sa lalaking tumalo sa 6 na sundalo gamit lang ang kanyang mga kamay at madaling dumurog sa 23 katao. Sapat ang lakas niya para maging alagad niya. Sa araw na iyon, tuluyang nagbago ang buhay ng higante. Ang mga tagasunod ay pamilya, at kung may pamilya, hindi siya mag-iisa kailanman. Balik sa kasalukuyan, sinusubukan ni Bill na ipunin ang lakas ng loob para gawin ang kailangan, pero masyado siyang nagtagal, at nanumbalik ang lakas ni Kapitan Mustache. Hindi inaasahan ng ating bida na tatayo pa ang hangal na ito, at wala nang sapat na lakas ang kanyang katawan para gumalaw. Oras na para magpakita si Kapitan Mustache ng kaunti pang karahasan. Ngunit bago niya matapos ang ating bida, may isang bagay na mabilis na lumapit sa kanya, na nagdulot ng isa pang pagsabog. Isang sibat ang bumaon sa lupa sa pagitan ng dalawang mandirigma. Tumingin si Kapitan Mustache sa direksyon kung saan nanggaling ang sibat. Isang babaeng blonde ang may gawa nito, at humanga siya sa ginawa ng ating bida. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang may isang bagay na magaling ang mga tao. Inisip ni Kapitan Mustache na napakatanga niya para bitawan ang kanyang sandata. Mas pinadali lang nito ang kanyang trabaho na tapusin silang lahat.
Pero ang hindi niya alam, ang babaeng ito na napakaganda ng pagkakaguhit ay napakalakas din. Kasing bilis siya ng kidlat at nasaktan na siya nito. Bumagsak si Kapitan Mustache sa lupa, hindi na intindihan kung ano ang nangyari. Pumunta doon ang kanyang makapangyarihang kaibigan para iligtas ang ating bida, pero ang kawawang binata ay wala man lang lakas para tumayo at agad na hinimatay. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Bill at nakita si Sepia sa kanyang harapan. Nasa ibabaw siya ng ating bida, naghihintay na magising ito. Sa labas, naghihintay din ang binatang may pulang buhok, pero mukhang naistorbo niya ang isang medyo pribadong sandali. 4 na araw na walang malay ang ating bida, isang nakakabahalang haba ng panahon para sa kanila. Ngayong gising na siya, oras na para magbihis at sumama sa iba. Nais makipagkita ng komandante sa ating bida. Iyon ang babaeng blonde, si Sylvia, na nag-aalala na pala para sa ating bida. Naaalala pa ni Bill ang nangyari. Siya ang nagligtas sa kanya. At dahil buong tapang siyang lumaban, may gantimpala siya para sa ating bida. Maaari niyang piliin ang kanyang unit. Ngunit tungkol sa bagay na ito, walang kaalam-alam si Bill. Dahil alam ito, ipapaliwanag sa kanya ni Sylvia kung paano gumagana ang mga bagay. Ang unang dibisyon ay kay Varhan, ang Lightning Strike Unit, at sila ang nasa harapan. Pagkatapos ay mayroong Shadow Intelligence na kumikilos ng palihim. Mayroon ding medical team na responsable sa pag-aalaga sa mga sugatan. Si Bhaskar ang namamahala sa engineering at paggawa ng mga pampasabog. Sa wakas, nariyan ang underground unit na pinamumunuan ni Draco. Oras na para pumili ang ating bida ng isa sa kanila, at kailangang pag-isipang mabuti ito ng ating binata. Sa harap ng lahat ng panukala, tinanggihan silang lahat ni Bill. Walang unit na nakaakit sa kanya, at mayroon lamang isang bagay kung saan siya magaling. Kaya gustong malaman ni Sylvia kung ano ang gusto niyang gawin. Nagpahayag si Bill ng interes na lumikha ng isang bagong unit, isang independenteng puwersa kung saan magagamit niya ang kanyang buong potensyal. Noong nakaraan, nagtanong minsan ang kanyang apprentice, paano niya nahahanap ang pinakamagagandang materyales. Noon, hindi nakapagbigay si Bill ng tamang sagot dahil hindi ito isang bagay na natutunan niyang gawin. Nakikita niya lang ito at ganoon din gumagana ang mga tao. Kapag nag-focus ang ating bida, nakikilala niya ang mga kakaibang katangian sa mga tao, isang binata na may pambihirang talento sa mahika, pero hindi makagamit nito. Pero hindi siya sumuko. Talagang kawili-wili ang kanyang kasigasigan, ngunit hindi naintindihan ng binatang ito kung bakit hindi gumagana ang kanyang mahika. Sinabi ni Bill na napuputol ang daloy ng kanyang mana sa dulo ng kanyang mga daliri. Ito ay congenital. Kahit gaano pa siya magsanay, hindi iyon magbabago. Halata namang hindi nagustuhan ng binata ang diagnosis na ito. Gayunpaman, may solusyon ang ating bida sa problema. Sinabi niya sa binata na gamitin ang mahika sa pamamagitan ng kanyang bibig dahil baka mas madali. Mukhang mas kakatwa pa yon. At hindi sineryoso ang payong ito, binaliwala ng binata ang ating bida. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang wala nang mawawala sa kanya, kaya sinubukan na rin niya. Gamit ang kanyang boses, isang malaking daloy ng enerhiya ang lumabas, at hindi niya mapigilan ang mga apoy na lumalabas sa kanyang lalamunan, isang bagay na lubos na hindi kapanipaniwala. Pagkatapos noon, bumagsak ang kanyang katawan dahil sa sobrang paggamit ng enerhiya. Ang isa pang nasa katulad na sitwasyon ay si Emilia, isang elven warrior na ilang taon nang natigil sa basic training. Hindi pa rin niya nararamdaman ang mana hanggang ngayon, at may napansing kakaiba ang ating bida sa kanya. Bihira ang talento sa mahika, ngunit mayroong mas bihira pa roon, ang kakayahang gumamit ng banal na kapangyarihan, at nakikita ng babaeng iyon ang enerhiyang ito. Nagsimulang mag-isip si Bill kung ano ang kailangan ng isang magaling na koponan. Nasa pagkakaiba-iba ang lakas, at ganoon din ang lohika pagdating sa mga tao. Si Draco, sa kanyang dibisyon, ay kayang pabutihin ang pagkilos ng lahat. Si Roar, ang lalaking may boses, ay kayang gumawa ng mga pag-atake mula sa malayo, habang si Aelia ay kayang ibalik sa laban ang mga sugatan. At ang ating bida ay kayang humawak ng mga pag-atake sa katamtamang layo, umaangkop sa anumang sitwasyon. Ito ang lahat ng miyembrong kailangan niya para sa kanyang unit. Sa huli, magkasama nilang tinalo ang isang nilalang. Gumagaling na ang kanilang pagtutulungan. Tinapos ni Bill ang halimaw sa isang tiyak na atake, na nagpapatunay na kahanga-hanga ang teamwork ng squad. Sa wakas ay natapos na nila ang kanilang gawain. Ngunit para magkaroon ng sariling unit, humingi si Sylvia sa ating bida ng bagong baluti para sa attack unit dahil sila ang nasa harapan, ang pinakadelikadong lugar. Para gawin ito, pinili ni Bill ang katad mula sa mga nilalang na kanilang hinuhuli. Ang halimaw ay mukhang oso, at ang balat nito ay tumitigas kapag tinamaan. Ang pinakapakinabang na bahagi ng balat ay nasa likod ng nilalang. Ang natitirang bahagi ng balat ay tumitigas ng walang pinipili at maaaring hindi makagalaw ang nagsusuot. Pero may alam na espesyal ang ating bida. Nakikita niya ang mga landas ng mana. Dahil dito, kaya niyang manipulahin ang mga ito ng wasto at maingat, na ginagawang mas malambot ang katad. Ngayon kailangan na lang niyang buuin ang mga piraso na kanyang ginawa, na lumilikha ng mga patong na kayang sumipsip ng impact. Sa wakas, handa na ang baluti, gawa sa reactive leader.
Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay gumawa pa ng 200 at 79 na unit. Mas madali sana ang kanyang trabaho kung kasama pa niya ang kanyang apprentice. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, malabong mangyari yon. Para sa kanyang agarang layunin, hindi sapat ang mga baluting ito para talunin si Zahir. Kaya kailangan niyang gumawa ng isang buong set na may mga bota at gauntlets para makabuo ng sandata sa panahon ng pag-atake na nagpapabilis sa manlalaban at sumisipsip ng mga epekto. Mahusay na kagamitan para sa mabilis na pag-atake. Sa ganitong paraan, makakasulong ng mabilis ang mga sundalo ng walang panganib na matumba. Humanga si Oliver sa ginawa ng ating bida. Diyos ko, ngayon magulo na ang lahat. Gustong malaman ni Zahir kung bakit hindi pa inaaresto ang ating bida. Mas magiging kapaki-pakinabang kung pipilitin siyang gumawa ng mga armas, pero sigurado si Oliver na makakaapekto iyon sa kalidad ng mga produkto. Mas mabuting hayaan ang ating bida na gawin ang gusto niya. Matapos magtrabaho ng husto, umuwi si Bill, at natagpuan na lamang na walang laman ang lugar. Kapag tama na ang panahon, kailangan na lang kolektahin ni Oliver ang lahat ng nagawa. Ang apprentice ng ating bida ay nagtatrabaho pa rin bilang isang impormante, na isa katuparan ng perpekto ang kanilang plano. Tunay na kasuklam-suklam na karakter si Tom. Hindi pa rin niya naintindihan na sinasaktan niya lang ang lahat. Sinasamantala ang lahat ng ito, patuloy siyang sinungalingan ni Oliver, na sinasabing hindi niya kailanman kukunin ang buhay ng ating bida. Matapos manakawan, nakakita si Bill ng ilang sundalo sa labas ng kanyang bahay. Kinumpiska ang kanyang ari-arian, at ngayon ay arestuhin na siya. Nagsimulang lumingon si Bill, pero wala siyang magawa. Lahat ng daan para makatakas ay sarado. Sa desperasyon, kumuha si Bill ng ilang baga mula sa apoy, at ibinato ang mga nagliliyab na bato sa mga sundalo. Madaling kumalat ang apoy sa mga kalalakihan, na nagbigay ng pagkakataon sa ating bida na makatakas. Gayunpaman, sinusundan na siya ng mga natira. Desperado na si Bill. Kailangan niyang maghanap ng sandata para protektahan ang sarili sa sitwasyong ito. Pumunta siya sa kanyang mga kasangkapan, nagsimulang maghanap ng kapaki-pakinabang na prosthesis, at nakahanap ng isang napaka-espesyal na talim sa lahat ng ito. At nangyari ito sa tamang sandali dahil handa ng tuhugin ng isang armadong sundalo ang ating bida. Galit na dumarating ang sibat, ngunit hindi madaling biktima ang ating bida. Isa na namang flashback. Naghahati ng pakwan ng instructor at inalok ang ating bida ng isang piraso. Humanga siya sa laban kontra sa kapitan na may bigot. Nadismaya si Bill sa kinalabasan. Hindi niya natapos ang kalaban na iyon, at ito ang nagpataka sa instructor, na gustong malaman kung nagsisisi ba ang ating bida. Sa isang banda, ang katotohanang nabigo siya ay lubos niyang pinagsisisihan. Pero para sa isang tulad ng instructor, hindi kailanman madali ang pagkitil ng buhay. Sa kasamaang palad, ipinanganak sila sa isang panahon sa kasaysayan kung saan kailangang lumaban ng lahat. Sa kalaunan, nasasanay din ang mga mandirigma. Pero hindi nito ginagawang madali ang ganitong gawain. Huminto lang sila sa pagkabigla. Ang isang tulad niya, na puno ng karanasan, ay nahihirapan din dito. Sa simula, hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, kailangan niyang lumaban kung gusto niyang manatiling buhay. Ang kanyang mga kilos ay talagang hindi maiiwasan. Kinailangan niyang kumitil ng maraming buhay para patuloy na huminga hanggang sa umabot siya sa punto kung saan hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay, marahil dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tapang. Ngunit kung titingnan ang kanyang iniwan, mahirap itong tawaging napakalupit na katapangan. Ligo sa dugo, mas naramdaman niyang isa siyang halimaw kaysa isang mandirigma. Ito ang sumpang daladala na rin ngayon ng ating bida dahil kakatapos lang niyang kitilin ang buhay ng isang sundalo. Baka sa kanyang espada ang dugo ng sundalong iyon. Dahil dito, naging mas delikado ang sitwasyon dahil handa nang maging mas marahas ang ibang mga sundalo. Pero wala silang magawa laban sa absurdong prosthesis na iyon. Patuloy si Bill sa paghiwa sa metal, pagtagos sa baluti, isang prosesong paulit-ulit na nangyayari. Isang maliit na platon ang humaharang sa kanyang pagtakas, ngunit ito ay isang platon ng mga patay na tao. Lahat sila ay nagiging mga piraso na lamang sa lupa, lubos na desperado. Nagsimulang tumawag ng dagdag na puwersa ang isa sa mga sundalo. Nasa gitna ng lungsod si Roar, na narinig ang ingay at pagkatapos ay nanghinayang. Hindi na kailangang gumawa ng kahit ano. Ang trabaho niya ay tulungan ang ating bida. Sa wakas, nakita niya ang ilang mga sundalo ng hukbo na kumikilos, at nagsimula siyang maghinala. May malaking nangyayari siguro sa rehiyong iyon. At pagtingin sa abot-tanaw, natukoy niya kung saan nasusunog ang apoy. Mula sa direksyon, alam niya kung saan ito eksakto. Patuloy sa pagsulong ang mga tropa, para lamang maging mga training dummy para sa ating bida. Ang mga lumalapit sa kanya ay ganap na nililipol. Si Bill ay naging isang makina na pumapatay ng buhay. Ang kanyang buong katawan ay gumagana sa iisang layunin hanggang sa wakas ay pinindot niya ang isang lihim na buton sa kanyang gauntlet na ginagawang mas nakamamatay at marahas ang kanyang mga atake. Balik sa flashback. Sinabi ng instructor na ang ating bida ay isang normal na tao, kaya niya man itong gawin o hindi. Malalaman lang niya kapag pinilit na siyang kumilos ng sitwasyon, at baka maging halimaw din siya.
Tulad ng instructor, si Roar, na alam na may seryosong nangyayari, ay dumiretso sa pandayan ng bida. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ang kanyang kapitan. Nang una silang magkita, agad niyang napagtanto na ang bata ay isang hindi kapanipaniwalang tao. Hindi nakapagtataka na hawak niya ang titulong ginintuang mga kamay. Ibang-iba siya sa ibang klase na sanay sa pagkawasak sa labanan. Hindi ganoon ang kaso sa kapitan, na nakikita ang tunay na halaga sa mga tao at kasanayan. Pagdating niya sa pandayan, napagtanto niya ang nangyayari. Ang ating bida ay naging isang makina ng digmaan. Sa ganitong takbo, masisira ang kanyang katawan o isip. Hindi alam ni Roar kung dapat ba siyang tumulong gamit ang kanyang mahika. At dahil wala pa siyang kontrol sa kanyang teknik, mapapagod siya agad. Maaasahan na lang niya ang lakas ni Sylvia ngayon. Nakakita ng ilang sirang sanga at isang malaking bato. Pagkatapos ay kinumpirma niya na walang tao sa paligid. Sa ganitong paraan, nagawa niyang makapasok sa lungsod sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng isa sa mga lihim na pasukan. Nagmamadali siyang tumawag ng karagdagang tulong. Sa pasilyo, may isang buton na ginawa eksakto para dito. Pinindot ito ni Roar sa lalong madaling panahon. Naipadala na ang signal, ngunit nagtaka siya at nagsimulang magduda kung gumagana ba talaga ang buttons. Dahil alam niyang nakasalalay dito ang lahat, pinagpipindot niya ang buton hanggang sa masugatan ang kanyang kamay dahil ang ating bida ang responsable sa pagbabago ng kanyang buhay. Oras na para suklian siya, at ito na ang pinakamaliit na magagawa niya. Gusto ni Roar na iligtas ang ating bida sa anumang paraan. Sa kabutihang palad, nagbunga ang kanyang determinasyon. Gumagana ang pindutan. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay na dumating ang tulong. Sa headquarters, natanggap ng Communications Department ang mensahe. Tungkol ito sa espesyal na squad na binuo ng ating bida. Ayon sa mensahe, nasa panganib ang Forge, at ito'y labis na ikinabahala ng lahat. Ito ay isang tunay na emergency. Kailangan nilang patunugin agad ang mga alarma. Kailangang dalhin ang mensahe kay Tyler, na agad namang naabisuhan tungkol sa nangyayari. Inasahan na ni Draco na mangyayari ang ganito. Dapat sanay ginamit ni Bill ang Forge sa lihim na lungsod, ngunit para kay Basgar, kinailangan bumalik ng ating bida dahil mas sanay siya sa sarili niyang mga gamit. Ang isang dalubhasa na tulad niya ay direktang nakadepende sa mga materyales na ginagamit niya. Nag-aaway ang dalawa habang ipinapaliwanag ni Tyler kung ano ang dapat gawin. Nang makarating sa isang konklusyon, hiniling niya ang atensyon ng lahat. Ang prioridad ngayon ay humanap ng paraan para mailigtas ang ating bida. Hindi natin siya pwedeng mawala. Ang plano ng pagkilos ay depende sa mga kakayahan ng bida. Kaya tinanong namin si Draco, na nakakita sa ating bida sa laban, kung gaano katagal niya kayang labanan ang mga ordinaryong sundalo. Sa pag-alala sa laban nila, naniniwala si Draco na kayang tumagal ng bida sa loob ng 1 oras. Ang problema ay aabutin sila ng halos 2 araw sa paglalakad para makarating kung nasaan siya. Talagang komplikado ang sitwasyon. At kung mahuli siya sa kabisera, hindi na nila siya maililigtas. Simple lang ang solusyon. Hindi nila kailangang umalis sa lugar na ito. Kailangan lang nilang magpadala ng isang tao na nasa kabisera na. Hindi alam ni Draco kung sino ang maaaring ipadala sa misyong ito hanggang sa tuluyan niyang maalala na mayroong isang taong makakatulong. At sa taong ito plano ni Tyler na iligtas ang ating bida. Ang kailangan lang gawin ni Bill ngayon ay matapang na labanan ang pag-atake. Lubos ng pagod ang ating bida. Napansin ito ng kanyang mga kaaway at gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para tapusin ang laban. Walang lakas si Bill para iwasan ang susunod na atake. Pinapanood lang niya habang delikadong lumalapit ang sibat sa kanyang mga mata. Sa huling sandali, may lumitaw para iligtas ang sitwasyon, tuluyang dinurog ang sundalong gustong tumapos sa ating bida. Kababaliktad lang ng takbo ng laban. Muli, isang misteryosong nakamaskarang mandirigma ang lumitaw. Sa tila isang flashback, isang lalaki ang nagsimulang talunin ang mga nilalang, pinapanood ang kanyang gawa bilang instructor. Para sa isang kasing eksperyensado niya sa larangan ng digmaan, ang panonood sa lahat ng ito ay napakainip hanggang sa isang ibong mensahero ang lumipad malapit sa kanya. Nag-iwan ito ng maliit na piraso ng papel sa lupa. Nilapitan ng instructor ang mensahe. Pagkatapos ay tinawag siya ng kanyang mga estudyante na katatapos lang talunin ang mga nilalang. Sinabi ng instructor na tapos na ang leksyon sa araw na yon, ngunit nabasa na niya ang mensahe. At ganoon lumitaw sa laban ang misteryosong nakamaskarang mandirigma, pinupuri ang katatagan ng ating bida sa pag-survive ng ganito katagal. Dahil doon, may pagpapatuloy ng nakamaskarang mandirigma ang laban. Handang-handa siyang ubusin ang lahat ng sundalo. Sila ay pagkain lamang para sa kanyang mga talim. Ang kanilang mga katawan ay tinusok at sinira at ang kanilang mga kasukasuan ay pinilipit sa malupit na paraan. Ni hindi mapansin ni Bill ang anuman dahil malapit na siyang mawalan ng malay. Kahit na gusto niyang sumali sa laban. Ipinapakita na maaari siyang maging napakatanga minsan, inatake niya ang kanyang tagapagligtas. Isang sandali ng matinding kalituhan sa larangan ng digmaan. Ngunit salamat sa kawalan ng lakas ng bata, hindi man lang nasaktan ng talim ang nakamaskarang mandirigma. Dahil isa pa rin siyang panganib, oras na para patulugin siya dahil may tunay na trabahong gagawin ang nakamaskarang mandirigma.
Pagkatapos ng ilang minuto, ginising ng pag-ugoy ng tumatakbong kabayo ang ating bida. Napansin ng nakamaskarang mandirigma na nagising na ang bida. Hindi pa rin alam ni Bill kung sino ang nagligtas sa kanya. Sa pagpapakita ng kanyang sariling mukha, napakalma ni Varhan ang ating bida. Litong-lito pa rin, gustong malaman ni Bill kung ano ang nangyari at kung nasaan sila ngayon. Sa ngayon, nasa labas sila ng kabisera. Kinailangang iligtas agad ng instructor si Bill. Hindi ito madaling gawain, ngunit ang instructor ay isang may kakayahang mandirigma. Nang makita ang ating bida na duguan, tinanong niya kung ano ang pakiramdam niya matapos maging isang halimaw. Sa pag-isip sa mga salitang iyon, natahimik si Bill. Naaalala pa rin niya ang lahat ng katawan na hiniwa niya ng kanyang talim, nakakaramdam ng matinding pandidiri sa lahat ng iyon. Para kay Varhan, nangyari ang lahat gaya ng kanyang hinulaan. Matapos tumakbo ng matagal, pinalaya niya ang kabayo. Kailangan nilang humanap ng pasukan papunta sa lungsod sa ilalim ng lupa, at para doon, kailangan nilang pumasok sa gubat. Noon tinanong ng instructor ang ating bida kung gusto niyang matutong kontrolin ang halimaw. Hindi kailanman inisip ni Bill na posible ang ganoon, ngunit ito ang sariling teorya ng instructor sa pagkontrol ng mana. At tungkol doon, naging napaka-curious ng ating bida. Una, kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Mayroong isang bagay na karaniwang nagkakamali ang mga tao. Ang mana ay hindi isang uri ng kapangyarihan. Hindi ito maaaring limitahan sa ganoong paraan. Ito ay mas katulad ng mga emosyon na pumupuno sa katawan. Kailangang suriin ni Bill ang mga kinamumuhian niya, ang kanyang kagustuhang lumaban, at ang kanyang pagnanasang kumitil ng buhay, inililipat ang maliit na kislap na ito kung saan niya gustong idirekta ang kanyang mana. Sa maikling panahon, nagsimulang makaramdam ang ating bida ng isang maliit na buhol, ngunit hindi ito madaling gawin. At ang buhol ay agad na nawala sa loob ng kanyang dibdib, na inaasahan para sa isang unang pagsubok. Alam ito, may alam na paraan ang instructor para mapabilis ang prosesong ito. Habang nagtatago sa gubat, napansin nilang sinusundan sila. Sinusubukang hanapin sila ng mga sundalo, at patuloy nila itong gagawin hanggang sa paglubog ng araw. Nangyari lang ito dahil sa pagkakataong ito sila'y mga kabalyero, at kasama nila ang isang execution knight, na labis na ikinabalisa ng ating bida. Ang isang execution knight ay kasing lakas ng 5 karaniwang kabalyero, isang perpektong kasama sa pagsasanay. Si Varhan na ang bahala sa mga ekstra, at hihilingin sa ating bida na atakihin ang execution knight. Ngunit para magawa ito, maaari lang siyang umatake gamit ang kapangyarihan ng mana. Hindi siya dapat umasa sa kanyang prosthesis. Naramdaman ni Bill na napakalaking hamon ng gawain ito dahil hindi niya alam kung kaya niya. Gayunpaman, mayroon siyang malaking pagnanais na maghiganti. Ang tanging pagpipilian niya ay gawin itong gumana. Ngayon, determinado na si Bill na tapusin ito. Ang target niya ay ang kabalyerong walang helmet. Walang oras para mag-atubili, kundi lumaban, alalahanin ang lahat ng negatibong damdamin sa kanyang puso. Sila ay parang mga mineral na tutunawin at gagawing kapangyarihan. Lahat ay dapat dalisay ng apoy, isang apoy na unti-unti nang tumutupok sa ating bida mula sa loob. Ang kanyang puso ay naging martilyo at ang kanyang mga emosyon, ang pugon. Ang buhol sa loob ng kanyang dibdib ay palakas ng palakas. Ito ang mana na kailangan niyang matutunang kontrolin. Sa kabilang panig ng laban, nagawang pasukuin ng instructor ang lahat ng kanyang mga kaaway, ngunit gusto niyang malaman kung nararamdaman na ni Bill ang kapangyarihan ng mana. Nanatiling ganap na tahimik ang ating bida hanggang sa isang mahiwagang enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa kanyang prosthesis. Naramdaman na niya sa wakas ang mana na dumadaloy sa kanyang sandata. Ilang oras bago nito, nagkaroon ng kaguluhan, ang balita ng pagtakas ni Bill. Ang dati niyang intern ay nasa palasyo, at hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Agad niyang tinanong ang rehente kung ito ba ay isang pagkakamali. Ngunit ang nasa mga mata ni Oliver ay purong pagkamuhi, at mabilis itong napalitan ng isang mahinahong ekspresyon. Sinasabi kay Tom na kailangan niyang kausapin ng pribado ang Count, kaya kinailangan umalis ng binata. Alam na ni Oliver kung ano talaga ang nangyayari, pero hindi pa rin maintindihan ng Count ang kanyang mga sinabi. Mula pa noong mga araw nila bilang bayani, hindi kailanman sinuway ni Zahir si Oliver sa anumang pagkakataon. Hiniling niya na panatilihing buhay ang tiyuhin ng ating bida, ngunit nalaman niya kung ano talaga ang nangyari. Ang kalapitan ni Oliver ay nagpanginig kay Zahir sa purong takot. Agad siyang humingi ng tawad sa kamahalan. Sinabi ni Oliver na hindi nila kailangan ng lahat ng pormalidad na yon. Inamin ni Zahir na kumilos siya ng padalos-dalos dala ng bugso ng damdamin. Ang mga salitang ito ay hindi nakapagpaunawa kay Oliver. Kaya tinanong niya kung plano pa rin ng kanyang mga tauhan na suwayin ang kanyang mga utos sa hinaharap. Dahil sa labis na takot, sinabi ni Zahir na hindi na niya ulitin ang ganoong bagay. Ngunit gusto ni Oliver na magkaroon ng prangka at tapat na usapan tulad ng dati. Kaya naman si Zahir naman ang nagtanong tungkol dito. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit pinatawad si Bill ngayong wala na siyang silbi. Sinabi ni Oliver na ang Count ay nakakulong pa rin sa nakaraan. Hindi pa rin niya nakikita ang mga bagay-bagay kung ano talaga ang mga ito. Para sa iba, si Bill ay maaaring isang ganap na walang silbing panday. Ngunit hindi siya isang taong gumagawa ng mga karaniwang sandata,
at ang espadang iyon ang pinakamalaking patunay nito. Nagsimulang humanga si Zahir sa kanyang nakikita. At sa pagpapakita ng kaunting kapangyarihan ng talim, pinagliwanag ni Oliver ang buong bulwagan, sinasabing kayang panday ni Bill ang sarili niyang kinabukasan. At tiyak, naramdaman din yon ni Zahir ngayon lang. Kayang basahin ni Bill ang daloy ng mana sa mga materyales na ginagamit niya, na perpektong inaayos ang mga ito na parabang may sariling buhay ang kagamitan. Tiyak na ito'y isang kahangahangang kakayahan. Dahil dito, sinabi ni Zahir na masyadong buhay ang ating bida para manatiling buhay. Kailangan siyang tapusin. At para protektahan ang rehente, nag-alok si Zahir na gawin ito, ngunit tumanggi si Oliver. Sinabi sa Count na huwag idamay si Bill sa sarili niyang inferiority complex, ang ating bida ay dapat dalhin sa kanya sa perpektong kondisyon dahil pag-aari niya ang batang iyon. Napagtanto ni Zahir na napakakakaibang tao ni Oliver na gustong magmay-ari ng isang binatang wala ng braso. Habang natutuwa pa rin sa monologong ito, nagsimulang magsalita si Oliver tungkol sa pinakamatigas na bakal na umiiral. Hindi ito yung nasa pantalon ni Oliver kapag pinag-uusapan niya ang ating bida. Ang pinakamatigas na metal ay mapapanday lamang sa apoy na mas mainit pa sa lava. Kahit na nawalan ng isang braso, patuloy na may pambihirang talento si Bill. Iniisip ni Oliver kung ano ang kaya niyang pandayin dahil sa paghihiganti. At mula pa noong unang beses niyang makita ang ating binata, nakita niya rito ang isang talentong maaaring makahigit sa kanya. Ang tanging may kakayahang tumayo bilang kapantay niya. Dahil sa sobrang delikado, dapat niya itong gawing pag-ari. Ang sandatang ginawa para patayin ang rehente ay magiging pag-ari niya balang araw. Matapos marinig ang napakakakaibang pagsiklab na ito, nagpaalam si Zahir. Naniniwala siyang nakakita siya ng maraming kalokohan, at naniniwala siyang ang bida ay isang karaniwang panday lamang na walang kapangyarihan, walang lakas, at walang karangalan. Hindi siya kapantay ng mga bayaning ganap na nagbago sa takbo ng imperyo. Isa sa mga tauhan ng Count ang nag-imporma sa kanya na papunta na sila sa lokasyon kung saan tumakas si Bill. Kung aalis siya ngayon, makakarating siya doon sa loob lamang ng 2 oras. Ngunit nagalit ang Count dahil dito. Hindi niya inaakala na may kakayahan ng ating bida na tumakas. Siya at ang lalaking nakamaskara ay labis na magdurusa sa gubat. Isang usapin na lang ng oras bago sila mahuli. Sinabi niya ito habang sinusubukang durugin ang mukha ng kanyang tauhan, ngunit nagpasya siyang ihagis ito sa lupa para maiwasan ang gulo. Oras na para bumalik sa kanyang mga lupain at alamin kung sino ang lalaking nakamaskara na ito. Ngunit ang tunay na nakasakit sa Count ay ang marinig mula kay Oliver na mayroon siyang inferiority complex. Pagdating niya sa kanyang teritoryo, pagdurusahin niya ang lahat ng mga traidor. Balik sa ating bida. Nasa gitna siya ng isang napakatinding labanan. Sinusubukan siyang pasukuin ng Executioner Knight. Nararamdaman ng ating bida ang pagbabago-bago ng mana sa kanyang talim. Dahil dito, naitaboy siya sa huling atake. Kulang pa rin siya sa kontrol para patuloy na lumaban. Hindi pa rin niya kayang ituon ang mana kung saan niya gusto, di tulad ng kanyang kalaban na kayang padaluyin ang enerhiyang ito ng malaya. Sinabi ng kabalyero na napakagaling ng ating binata sa pag-iwas sa mga atake. Marahil ang kanyang espesyalidad ay ang pagtakas. Dahil nakikita niya ang daloy ng mana, naniniwala si Bill na kaya niyang iwasan ang ataking ito, ngunit nasorpresa siya ng isang malakas na suntok. Walang naintindihan si Bill. Mas mabilis ang atake at galing sa anggulong hindi niya inaasahan, ngunit hindi niya alam kung paano ito nangyari. Ngayon kailangan na naman niyang mag-alala sa mga mapanganib na atake. Nagawa itong iwasan ng ating binata, at may napansin din siyang isang napaka-interesanteng bagay. Dahil dito, nagsimula siyang lumayo pa sa kalaban. Ngunit ang kabalyerong ito ay talagang mapanganib. Naniniwala si Bill na ang mana ay para lamang sa pagpapalakas ng lakas, depensa, at atake. Gayunpaman, marami pa siyang magagawa sa enerhiyang ito. Ang mga bahagi ng katawan na may ganitong enerhiya ay iba ang galaw. At ngayon ay nagsisimula na niyang maintindihan ang prinsipyong ito. Nagiging bahagi ng kanyang katawan ang mana. Dahil dito, kaya niyang padaluyin ang enerhiyang ito sa kanyang prosthesis na parabang isang tunay na braso, na unawaan na siya ay isa sa kanyang sandata, ang sikreto sa pagpapanatili ng palagiang focus. Matapos ang huling palitan ng mga suntok, napansin ng kabalyero na medyo lumakas ang ating bida. Ikinatuwa ito ng nakamaskarang kabalyero. Sulit na ituloy ang pagtuturo sa henyong ito para maging isang tunay na mandirigma. Kahit na, sa mana na mayroon siya ngayon, ang pagtalo sa isang veteranong kabalyero ay hindi madaling gawain. At kung hindi siya mag-iingat, maaaring maging imposible pa ito. Isang mapanirang atake ang nasangga ng ating binata, ngunit napakahina pa rin ng kanyang kontrol sa mana, na nagiging sanhi ng sobrang karga sa kanyang buong katawan. Sinabi ng Executioner Knight na walang kabuluhan ang laban na ito. Habang patuloy niyang ginigipit si Bill, pakiramdam ng ating bida ay malapit na siyang bumagsak. Kailangan din niyang maglagay ng kaunting mana sa kanyang mga paa para lang mapanatili ang kanyang tindig. Ngunit naging sanhi ito ng pagkawala ng lakas sa kanyang espada, na nagsisimula ng magkabitak-bitak. Maaaring ito ay isang malaking pagkakamali. Bago pa siya mataga, isang kabalyero ang inihagis sa gitna ng kanilang laban.
Ginawa ito ng nakamaskarang mandirigma, humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa laban. Hindi niya akalain na lilipad ng ganoon kalayo ang kanyang kalaban. Sa sobrang galit, tinanong ng executioner kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan na nagbigay ng pagkakataon sa ating bida na maibalik ang kanyang focus. Ngayong alam na niya kung paano manatili sa kanyang mga paa, maaari na niyang gamitin ang mga kakayahan ng kanyang prosthesis ayon sa pahintulot ng nakamaskarang mandirigma. Oras na para humanap ng paraan para manalo sa laban na ito. Sa pagtanggap ng pahintulot na ito, labis na gumaan ang loob ni Bill dahil matatapos na ang laban sa isang iglap. Hindi maintindihan ng executioner ang sobrang kumpiyansang ito, handa nang tuluyang tapusin ang mayabang na binata. Ngunit sa tuwing gumagawa si Bill ng espada, iniisip niya ang eksaktong bagay na ito. Kahit na matalim ito, palagi itong makakatagpo ng pagtutol. Dahil kulang sa teknik ang ating binata, naisip niya ang ibang solusyon, isang uri ng impulse. Kapag pinakawalan ang mana mula sa mga magic stone, bumibilis ang kanyang espada. Dumaan si Bill sa kanyang kalaban na parang isang kidlat, nag-iwan lamang ng isang hiwa. Hindi man lang maintindihan ng berdugo ang tindi ng sarili niyang mga sugat, pero walang awa siyang pinatay. Pinatunayan ang kanyang inferiority complex, naghiganti ang count sa ilang rebelde. At ang talagang nagpapainis sa kanya ay ang liham na natanggap niya na nagpapaalam tungkol sa pagtakas ng ating bida. May lumapit sa kanya sa gitna ng lahat ng mga bangkay. Mukhang isa na namang mabigat na araw ang dinanas niya. Ang lumalapit sa Count ay si Sahil, at sa wakas ay nakabalik na siya. Siya ang nakababatang kapatid ng Count. Niyakap ng kawawang lalaki ang kanyang kapatid. Pero ang natanggap niya ay isang sipa sa mukha dahil ayaw ng Count sa sobrang pisikal na kontak. Matagal nang malayo si Sahil sa kanyang pamilya at ganito pa siya sasalubungin. Nasa larangan siya ng digmaan. Para sa kanyang kuya, isa lang itong ordinaryong araw. Kasama siya sa grupong tumalo sa Demon King. Tunay ngang sumasang-ayon si Sahil na kahanga-hanga ang kanyang kapatid, ang dakilang weapons master na kilala sa buong mundo, isang napakahusay na mandirigma. Siya ang pinakamalaking ipinagmamalaki ni Sahil. Dahil pamilya sila, agad niyang napansin na masama ang timpla ng Count kahit sinusubukan nitong itanggi. Pero sa pagtingin pa lang sa kanyang mga mata, alam ni Sahil na may mali. Bukod pa riyan ang mga chismis na kumakalat sa lungsod tungkol sa isang nagngangalang Bill. Agad na tumayo ang Count sa harap ng kanyang kapatid at nagtanong kung nagpunta pa siya roon para lang inisin siya. Humingi ng paumanhin si Sahil at sinabing hindi iyon ang kanyang intensyon. Sa katunayan, kinilala niya ang lakas ng kanyang kapatid, sinasabing nakakatakot ang tingin nito at dapat laging alalahanin kung gaano siya kadakila. Napahiya tuloy si Sahil sa buong talumpating iyon. Pero ang gusto talagang gawin ng kanyang nakababatang kapatid ay tulungan siya. Kung may gumugulo sa kanya ngayon, hindi niya ito maaaring baliwalain lang. Sinabi ni Sahil sa binata na huwag mag-alala, maliit na pagkakamali lang daw iyon sa kalkulasyon. Nag-iba sila ng usapan at nagpa siyang umalis sa lugar na iyon para kumain. Sa bulwagan ng palasyo, inihandog kay Sahil ang isang malaking piging. Hindi nagdalawang isip ang binata at nagsimulang kumain na parang gutom na hayop. Pinahinaan siya ni Sahil sa pagkain, alam niyang hindi naman siya pinagkaitan ng pagkain. Gayunpaman, kinumpirma ng binata na gutom siya. Ang tanging karne sa larangan ng digmaan ay mula sa mga halimaw, pero para kay Sahil wala itong espesyal. Kinailangan niyang kumain ng ganoong karne sa loob ng 8 taon. Para sa kanyang nakababatang kapatid, isa yon sa mga bagay na lalong nagpapadakila sa kanya dahil napakahirap mabuhay sa ganoong kalagayan. Gayunpaman, bilang nakababatang kapatid ng bayani, dapat pahalagahan ni Sahil ang titulong iyon at hindi ituring ang sarili bilang ordinaryong tao. Pero para sa binata, titulo lang iyon dahil lagi siyang sinasabihan na huwag kumilos ng padalos-dalos. At sa narinig na mga chismis, gusto niyang malaman kung ano ang ating bida, kung mayroon ba siyang tunay na talento. Muli, nagalit ang Count, dinurog ang kupita sa kanyang kamay, sinasabing walang sinuman ang bida, isang panday lang na hindi marunong lumaban. Lumapit ang mga katulong sa Count, nag-aalala sa kanyang ginawa. Hindi pa rin maintindihan ni Sahil kung bakit ganoon na lang kagalit ang kapatid niya sa mga ganitong bagay. At tungkol sa ating bida, siguradong mayroon siyang talento. Kung hindi siya magiging ganoong kalaking problema. Sa katunayan, ang mga sandatang ginamit ni Sahil sa kanyang buhay militar ay gawa ng ating bida. Sinabi ni Sahil na itinago lang niya ang mga ito dahil matagal na niyang ginagamit at sanay na siya. Kung nahuli ang ating bida, gusto rin ni Sahil na magpagawa sa kanya ng sandata. Pero hindi iyon mangyayari dahil gusto ng regent na dalhin agad sa kanya ang ating bida. Dahil nadismaya, hiniling ni Sahil na sanay maantala ng ilang araw ang paghahatid. Dahil alam niyang kaibigan niya ang regent, tinanong niya kung maaaring ayusin ang ganoong bagay. Ngunit kilalang-kilala ng Count ang regent, at alam niyang hindi nito inihahalo ang personal na usapin sa ganitong bagay. At muli, ayon sa mga chismis, naniniwala si Sahil na hindi iyon totoo. Nasa gitna ng protesta si Bill, at sa halip na arestuhin, pinauwi siya na may mga regalo. Marahil ay hindi na talaga kilala ng Count ang regent. Ang komentong ito ang nagpagalit ng husto sa Count. Sinabihan niya ang kanyang nakababatang kapatid na tumahimik at bumalik sa pagkain ng walang imik.
Pinili ni Sahil na sumunod sa pagkakataong ito para hindi na lalong lumala ang sitwasyon. Patuloy siyang kumakain ng tahimik, matamang pinagmamasdan ang kanyang kapatid hanggang sa magpasya siyang magtanong muli. Naniniwala pa rin siya na si Sahil ang isa sa pinakamagagaling na bayani, higit pa sa regent mismo. Ang lahat ay may kung anong pribilehyo, habang siya ay kinailangang paghirapan ang kanyang pwesto sa sariling kakayahan. Matapos talunin ang Demon King, nagpatuloy siya sa paggawa ng mga dakilang bagay, at kalaunan ay naging isang count. Siya ang pag-asa ng karaniwang tao. Noong una, ito ay isang titulong ibinigay sa kanya, ngunit isa lamang itong huwad na imahe na binuo sa nakaraan. Kakatwa, ito mismo ang paksang pinag-uusapan ng instructor, at tinanong niya ang ating bida kung ano pa ang naaalala niya tungkol kay Zahir. Isa lang siyang pabayang binata na mahilig magyabang tungkol sa sarili niyang mga nagawa. Pinapahalagahan na lang ngayon ni Zahir ang mga maharlika, at inuusig ang mga karaniwang tao na dating humahanga sa kanya. Sa katunayan, may natuklasan ang instructor na nakakabagabag tungkol sa kanya. Si Zahir ang responsable sa pagdurusa at pagkamatay ng tiyuhin ng ating bida. Hindi namamalayan, nagtanim ang instructor ng binhi ng malaking kasamaan sa puso ng ating bida, at tinanong niya kung totoo ba ang impormasyong ito. Pero sa ngayon, pinagtagpi-tagpi pa lang niya ang mga narinig niyang chismis, at napakataas ng probabilidad. Ang talagang nakakagulat ay ang kalmadong ipinakita ng ating bida. Alam ni Bill na walang mababago kung magagalit siya, kaya naman labis itong ikinatuwa ng kanyang instructor. Kahit sino ay maaaring makaramdam ng galit, ngunit hindi lahat ay kayang kontrolin ang damdaming iyon. Hindi maaaring lamunin si Bill ng sarili niyang emosyon. Dapat niyang gamitin ang mga ito bilang panggatong para sumulong. Ginulat ang ating bida, nagsagawa ng patagong pag-atake ang instructor, ngunit isa lamang itong simulation para ipakita sa kanya na dapat siyang maghanap ng butas sa kanyang kalaban. Iyon ang aral na kailangan niyang ituro sa sandaling iyon. Sa araw ding iyon, ipinagdiwang ng mga revolusyonaryo ang ligtas na pagbabalik ng ating bida, at ginagawa nila ito ng may maraming alak at pagkain. Nakakamangha talaga ang kakayahan ng ilang tao na malasing, habang ang iba naman ay gustong maranasan ang sarap ng alak ngunit pinipigilan dahil masyado pa silang bata. Nanatiling walang kibo si Bill, kaya tinanong ni Tyler kung bakit ganito ang kilos ng bida ng pagdiriwang. Dismayado ang ating bida dahil ninakaw ang lahat ng kagamitang ginawa niya. Walang dahilan para doon. Lubos na sumasang-ayon si Draco sa puntong ito at kinailangan pa siyang saway ng palihim. Tunay ngang napakasama ng nangyari. Gusto sanang makita ni Tyler ang lakas sa laban ng lahat ng kagamitang iyon, pero hindi nila masisisi ang ating bida sa nangyari. Dapat ganoon din ang gawin ni Bill. Ngunit alam ng bida na kung sa isang ligtas na lugar siya nagtatrabaho, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Alam nilang lahat ang panganib, ngunit binaliwala nila ito. Kasalanan nito ng lahat. May kahinatnan ang mga desisyon. Si Varhan ang nagligtas sa ating bida, na nasa panganib dahil hindi sila naging mas mapilit. Dahil dito, humingi ng paumanhin si Tyler at kasabay nito ay nagpasalamat. Hindi pa rin maintindihan ni Bill kung bakit nangyayari ito, pero sinabi ng instructor na hindi ito ang oras para makipagtalo. Hindi sulit alamin kung sino ang may kasalanan. Nagsisilbi itong paraan para ipakita kung sino ang responsable sa lahat. Ganito ang ginagawa ng isang tunay na leader. Inaako nila ang responsibilidad kahit hindi nila kasalanan. Iyon ang kapangyarihan ng otoridad na hawak niya sa lugar na iyon. At kung gusto ng ating bida ng posisyon sa pamumuno, kailangan din niyang akuin ang lahat ng responsibilidad na iyon. Nagbukas ito ng mga bagong pananaw para sa kanya. Ang paghingi ng tawad na ito ay hindi lang tungkol sa pagsisisi. Isa itong paraan ng pagpapakita ng responsibilidad. Sa wakas, nagpa siya ang ating bida na itaas ang kanyang tasa, tinatanggap ang pasasalamat ng leader, at kinikilala siya bilang kanyang commander sa operasyong iyon. Ngayon ay makakapagdiwang na ng maayos ang lahat. Pagkatapos ng mga selebrasyon, lumabas ang ating bida kung saan natagpuan niya ang isang taong gustong malaman kung bakit gusto niyang bumuo ng sarili niyang dibisyon. Sinabi ni Draco na hindi pa rin naiintindihan ng ating bida kung ano ang pagiging leader. Kahit na pinatawad na siya ng lahat, hindi pa rin nakakalimutan ni Draco ang nangyari. Ang isang leader ay hindi maaaring kumilos tulad ng ginawa ng ating bida. Ang katigasan ng ulo na iyon ay maaaring ikinamatay ng maraming tao. Humingi ng tawad si Bill sa nangyari. Ang mga posibilidad ay walang katapusan. Kung mas maraming tao ang nasa lugar na iyon, maaaring naging isang malaking sakuna, isang bagay na lubusang binaliwala ng ating bida. Ngunit sa ngayon, hindi pa rin niya naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ni Draco. Nalalong nagagalit dahil wala talagang naintindihan ang ating bida. Kaya ituturo niya sa kanya ang dapat matutunan, tinatanong kung ano ang mangyayari kung hindi siya nag-iisa sa sandaling iyon. Ang unang senaryo na naisip ng ating bida ay kasama si Sepia. Magiging imposible yon. Hindi siya makakatakas, at pareho silang sasapit sa isang malupit na kapalaran. Sa pag-isip nito, pinagsisihan ni Bill ang paghingi ng tawad. Dahil hindi na nito mababago ang mga bagay, naintindihan niya na ang kanyang mga kilos ay maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng iba. Medyo mas natuwa na ngayon si Draco sa realisasyong ito.
May katuturan ang ganitong pag-isip dahil hindi maaaring umasa sa paghingi ng tawad ang isang tunay na leader. Dapat silang maging determinado na akuin ang responsibilidad. Iyon ang magiging dahilan para sundin ng kanyang squad ang ating bida. Sa labas, mukhang bata si Draco, pero hindi siya naging kapitan ng sarili niyang unit ng walang dahilan. Siya ay napaka-mature at may karanasan. Nahiya si Bill sa ginawa niya noong araw na yon. Bago maiwang mag-isa, tinawag niya ulit si Draco, at tinanong ang binata ng isang napaka-espesipikong tanong, mga misteryosong salita na nagpatulala sa kanya. Bilang isang panday, may partikular na paraan ng pag-iisip ang ating bida. Ang matalim na espada ay hindi gumagawa ng isang mahusay na eskrimador, gayon din ang estilo ng talim. Mukhang malapit nang makahanap ng sagot ang ating bida. Ang layunin ng kanyang unit ay bumuo ng isang elite na koponan upang talunin ang mahahalagang kalaban. Mag-isa, hindi nila kayang talunin si Oliver o kahit si Zahir. Kailangan nilang pagsamahin ang kanilang mga estilo ng pakikipaglaban at lumaban bilang isang tunay na koponan. Kaya hindi nila kailangang umasa sa lakas ng isang tao, dapat silang kumilos bilang isang kadena. Ang paglikha ng sistemang ito ang magiging paraan niya ng pagiging responsable sa lahat. Nagulat si Draco dito. Mukhang nakakabaliw. Ganoon pa man, mukhang medyo masaya. Nagsimulang ibahagi ng ating bida ang kanyang mga ideya. Pinapanood silang dalawa ng instructor, lalong humahanga sa ating bida, na may determinasyong lumalampas sa kritisismo. Nasa kanya ang kailangan para maging isang tunay na leader. Kinabukasan, umakyat sila sa ibabaw sa labas ng kwartel. Ipinapakita ni Bhaskar sa ating bida ang bagong lokasyon para sa pandayan. Para dito, kailangan niyang balansihin ang tatlong elemento, hangin, tubig, at lupa. Ang ilang materyales ay maaaring maging sobrang nakakalason kapag dinadalisay. Kailangan ng tuloy-tuloy na daloy ng hangin upang alisin ang lahat ng mga dumi na ito na siyang hinahanap ng ating bida. Ang susunod na hakbang ay tubig na kailangan para palamigin ang pinainit na materyal. Kailangan itong nasa tamang temperatura para hindi makompromiso ang proseso ng pagpapalamig. Maganda ang tubig na yon pero kung medyo mas malamig, mas maganda pa. Sa sarili niyang mga mata, nakahanap si Bill ng isang perpektong pinagkukunan. Kaya nagpa siya siyang lapitan ito para tingnan kung tama siya. Nang ilagay niya ang kanyang kamay sa tubig, nagulat si Bhaskar dahil mas malamig doon. Isa na namang hakbang iyon na kalulutas lang. Ang kailangan niya ngayon ay piliin ang lupa. Kailangan itong maging matigas na lugar para hindi masayang ang impact ng martilyo. Tinapakan ng ating bida ang lupa gamit ang kaunting mana. Nanginginig ang buong katawan niya bilang side effect. Tinanong pa niya si Bhaskar kung nakita rin niya yon. Napakakapal ng lupa kaya kumalat ang mga alon ng mana dito. Ito ang perpektong lugar para sa isang pandayan, at humanga siya na nakahanap si Bhaskar ng ganoong perpektong lugar. Ngunit humanga rin ang babaeng ito sa galing ng bata, na nagawa ang lahat ng ito ng napakabilis. Sa katunayan, alam lang niya na maganda ang lugar na ito dahil sa kaalamang ipinasa sa mga henerasyon sa kanyang pamilya. Tunay niyang, ang talento na taglay ng ating bida ay hindi kapanipaniwala. Nagpasalamat lang si Bhaskar sa bata sa pagkilala sa kalidad ng lupang iyon. Interesado sa proyektong ito, gustong malaman ni Bill kung kailan matatapos ang pandayan. At ayon sa kanilang mga plano, maaaring abutin ng hanggang 4 na buwan ang lahat ng trabaho. Ngunit dahil ganado rin siya, matatapos niya ang gawain sa loob lang ng 2 buwan, isang bagay na tunay na ikinahanga ng ating bida. Dahil dyan, umaasa siya sa kanya na gagawin ang isang mahusay na trabaho. Pagbalik sa kwartel, inanunsyo sa lahat na may bagong operasyon na magaganap sa loob ng 3 buwan. Ang target sa pagkakataong ito ay si Zahir mismo. At sa ngayon, ang pakikipaglaban sa kanya ay maaaring maging napakadelikado. Kaya't magsisimula sila sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang mga pinakamalapit na kaalyado, kanyang mga personal na kabalyero, at ang burokratikong katawan ng kanyang teritoryo. Tungkol naman sa mga kabalyero, lahat sila ay kapantay ni Captain Mostache. Hindi nababahala ang matandang lasinggo dahil narinig niyang tinalo ng baguhan si Captain Mostache. Sinigurado ni Bill na ituro na ang kalaban ay pabaya sa laban at lubos silang minaliit bukod pa sa walang maayos na kagamitan. Kung mayroon siyang metal na sandata, magiging ibang-iba ang mga pangyayari. Sa puntong iyon, sumang-ayon mismo si Sylvia, na nagsasabing maaaring kasing lakas ni Captain Mostache ang isang instructor. Nang marinig ito, nagsimula siyang umiti ng malapad, sinasabing hindi tatalo ang lalaking may bigote sa kanyang lakas. Anuman ang mangyari, hindi sila maaaring mawalan ng pokus sa pulong na iyon. Sa loob ng 3 buwan, isang diplomat ang bibisita sa lungsod kasama ang 2 kabalyero. Tatanggalin nila ang target na ito, simula sa pag-atake sa mga puwersa ng Count. Ito ay magdudulot ng kaguluhan sa kanyang teritoryo, nalilikha ng perpektong pagkakataon upang atakihin siya. Sa susunod na 3 buwan, dapat magpatuloy ang lahat sa masusing pagsasanay. Habang nagsasanay, sinabi ni Roar na masyadong matindi ito. Sumang-ayon ang elf dahil hindi pa niya alam kung paano gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan. Gusto muna nilang tapusin ang kanilang pangunahing pagsasanay, ngunit tiniyak sa kanila ng ating bida na bahagi rin ito. Upang maging sabay-sabay, kailangan nilang magkaroon ng pinakamababang antas ng kasanayan.
Isang salik na nagpapaiba sa kanila ay ang paggamit ng kagamitan, at ang pag-alam kung ano ang kanilang ginagamit ay lubos na magpapabilis sa individual na pag-unlad ng bawat isa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang personal na minahin ang kanilang gagamitin. Ang problema ay mapanganib ang lugar na ito. Sinabihan ni Bill ang kanyang mga kasama na manahimik dahil hindi sila nag-iisa. May iba pang tao dito. Nagtatago sa mga anino si Zahir. Maayos na nakatago, patuloy na lumalapit ang grupo ng ating bida. Sa kabilang panig ng kuweba ay isang higanting gagamba. Para sa kanila, ito ay isang maswerteng nahanap dahil mayroon silang banal na kapangyarihan ng elf warrior. Ang mga oil spider ay may kontaminadong balat na dapat linisin bago gamitin bilang hilaw na materyal. Una, papahinain nila ang nilalang gamit ang mahikang ito. Ngunit ang grupo ng ating bida ay medyo takot dito. Sinabihan sila ni Bill na maghanda agad para sa laban. Oras na para mangolekta ng ilang materyales. Alam ni Zahir na sinusubukan ng mga taksil na mangalap ng materyales, kaya pumunta siya sa isang partikular na lugar, umaasang matagpuan ang ating bida sa kuweba na iyon. Ngunit ang nasa harap ng kanyang mga mata ay isang ganap na random na squad. Nagdududa siya na maaaring lumakas ang mga taong ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng magagandang kagamitan. Bago magsimula ang laban, nagsimulang sumenyas ang squad. Nagbigay ng utos ang kanilang kapitan na simulan na ang pag-atake. Matyagang naghihintay si Zahil na lumapit sila sa kanyang talim, tinitingnan ang kanyang mga kaaway bilang mga hangal na hindi makasabay sa kanyang bilis. Ngayon sigurado na ang mga ekstra na mamamatay sila. Tumingin sa sarili niyang espada, sinabi ni Zahil na sa paghawak lang nito, maaaring lumakas ang isang tao. Kaya nagpasya siyang ihagis ito sa kanyang mga kaaway dahil ito ay isang bagay na ginawa ng ating bida. Isa ito sa pinakamakapangyarihang espada sa imperyo, at sinabihan niya ang kanyang mga kaaway na subukang gamitin ito laban sa kanya. Nagpasya si Zahil na gagamit siya ng ibang sandata, kumuha ng isang piraso ng bato mula sa kuweba. Ang squad ay nag-iingat na, pero kung ang sandatang iyon ay gawa ng ating bida, baka magkaroon sila ng pagkakataon. Inutusan ng leader ang isa sa kanyang mga tauhan na tumawag ng tulong habang ang iba ay mananatili para lumaban. Hinahangaan ni Zahil ang tapang ng kanyang mga kaaway na nasa formasyon na para ipagpatuloy ang laban. Naghihintay lang ang lahat ng utos. Malamang, makakabili lang sila ng kaunting oras. Halos imposible ang tagumpay. Kahit na may pag-asa pa rin. At talaga namang, ibang klase ang espadang iyon. Dumadaloy ang mana dito ng napakanatural. Ito na ang pagkakataon para talunin ang kaaway na ito ng revolusyon. Puno ng lakas ng loob, sumugod ang squad para tapusin si Zahil, na kahit isang pirasong bato lang ang pananggalang ay isa pa ring mabigat na kalaban. Ngunit hindi nagtagal ang bato laban sa espadang iyon, na nagpatunay na mas malakas pa itong kagamitan kaysa sa inaasahan. Kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito sa anumang paraan. Mukhang napapaligiran na si Zahil ng kanyang mga kaaway. Isang palaso ang pinakawalan patungo sa kanyang ulo, ngunit ganap na naharangan ang atake ng kanyang pirasong bato. Kailangang may patunayan si Zahil sa kanyang sarili sa laban na ito. Humanga siya na pinagkadalubhasaan ng mga rebelde ang sining ng pagpapanday. Ang ekstra, nang marinig ang komentong ito, ay walang naintindihan. At ang may hawak ng espada ni Zahil ay naputulan ng isang braso. Pero hindi kasing perpekto ng gusto ni Zahil ang pagkakatagpas. Muli, inihagis niya ang espada sa kanyang mga kaaway. Oras na para malaman kung sinong hangal ang susunod na susubok na labanan siya. Galit na sumugod ang isa sa mga ekstra, handang ipaghiganti ang nangyari sa leader ng squad. Pero ang kanyang pagsisikap ay ganap na kaawa-awa. Inihagis siya sa pinakamalapit na pader matapos makatanggap ng malakas na suntok. Halos tapos na ang laban. Ginagamit ni Zahil ang braso na kanyang pinutol bilang sandata. Ang natitirang babae at ang lalaking may pana ay ganap na natigilan. Iniisip na nilang tumakas, ngunit kailangan nilang gawin ito ng mag-isa dahil kababawian lang ng buhay ang leader ng squad. Muling sinabihan ni Zahil ang babae na pulutin ang espada. Ngayon ay galit na galit siya dahil sa kanyang personal na buhay, mahal niya ang leader ng squad.